Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya nang malaman na isa na siyang sanggol, at ang lampang babaeng may pulang buhok na tumatawag sa kanya ng Etienne ay ang kanya palang ina. Pero bago pa man magkaroon ng oras si Kai na planuhin ang bago niyang buhay at isipin kung paano niya ito mamanipulahin, biglang tumunog ang doorbell. Isang delivery guy ang kaswal na pumasok sa loob bitbit ang isang package. Agad na napagtanto ni Kai na may mali. Hindi yun tao. Isa itong monster na ipinadala para patayin siya. At sa maliit na katawan ng sanggol na ito, alam ni Kai na wala siyang laban. Bahagyan niyang naiwasan ang unang atake ng monster, kaya nagpasya siyang gamitin ang tanging sandata na mayroon siya, ang isang bote ng gatas. Habang sumusugod ang monster sa kanya, ibinato ni Kai ang boat mismo sa paanan nito. Agad na nadulas ang nilalang at diretsong tumalsik palabas ng bintana. Sa wakas ay magre-relax na sana si Kai, umaasang tapos na ang bangungot. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang may lumitaw na buntot sa likod niya. Mabilis itong sumugod sa bangkay ng monster. Kinuha ang isang hiyas mula rito, at agad na kinain iyon. At sa ganoong paraan, nakuha ni Kai ang parehong kakayahan ng monster na napatay niya. Sa dati niyang buhay, si Kai ang pinakamalakas na awakener na may nakakatakot na kakayahan, ang kapangyarihang kopyahin ang mga skill at katangian ng monster para maging kanya. Kinatatakutan siya ng lahat, lalo na ng kanyang amo. Kaya isang araw, nagpasya silang tuluyan na siyang dispatsahin. Ipinadala si Kai sa isang misyon sa lungga ng monster kung saan imposible ang mabuhay. At dahil sa mahigpit na kolar sa kanyang leg, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Sa simula pa lang, wala itong pinagkaiba sa isang parusang kamatayan. Habang nakahiga siyang naghihinalo, iisang bagay lang ang naisip ni Kai, ang malayang buhay, isang buhay kung saan wala nang makokontrol sa kanya kailanman. At ngayon, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Hinawakan ni Etienne ang buntot at pinanood ito habang kinakain ang monster core. Pamilyar siya rito dahil ito ang kakayahang mayroon siya sa dati niyang buhay, ang Toadie's Tail. Isang makapangyarihang kakayahan ito, pero wala siyang ideya kung bakit mayroon pa rin siya nito kahit na nag-reincarnate na siya. Nakatakdang mangyari ang malaking sakuna 4 na taon mula ngayon, at si Kai sa dati niyang buhay ay ipinanganak 3 taon matapos iyon. Hindi niya alam ang nangyayari, pero napakaswerte niyang nakuha ang kakayahang ito ng ganoon na lang. Sa dati niyang buhay, nakuha niya ang kakayahan matapos ma-absorb ang core ng isang monster na mayroon ding coyote tail. Ang isa pang magandang bagay ay habang mas maagang ma-activate ng isang tao ang kanilang kapangyarihan, mas magiging malakas ito. Para subukan ito, ginawa niyang matalim na talim ang kanyang kamay at ginamit ito para hampasin ang kanyang crib, dahilan para mayuko ito agad. Sa dati niyang buhay, nag-awaken siya bilang isang S-class noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Pero dahil mayroon na siyang kapangyarihang ito bilang sanggol, magiging maalamat siyang triple A rank sa pagkakataong ito. Ito na ang kanyang tiket sa yaman, katanyagan, at magagandang babae. Kung ganoon, hindi niya kailangang manatili sa bahay na ito at magpanggap na isang sanggol na walang malay. Habang gumagapang siya palayo para simulan ang bago niyang buhay, ang crib na nayuko niya kanina ay nagsimulang matumba at babagsak ito mismo sa kanya. Sinubukan ni Etienne na umiwas, pero bumigay ang kanyang katawan at hindi na siya makagalaw. Ang bakal na crib ay tuluyang nag-crack at nagsimulang tumagilid. At ang huling bagay na nakita niya bago pumikit ang kanyang mga mata ay ang kanyang ina na desperadong sumusugod sa tabi niya habang natutumba ang crib. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay at ang kanyang malupit na amo na nagpasailalim sa kanya sa maraming kakilakilabot na pagsubok. Pinagawa siya ng lalaki ng mga nakakadiring bagay tulad ng pagkain ng aso para lang mabuhay. Ang mga bagay na iyon ay para patunayan na aso lang talaga siya ng organisasyon. Naggitngit ang mga ngipin ni Etienne, galit sa katotohanang tinatawag siyang aso ng organisasyon. Dahan-dahan siyang nagising habang sumisikat ang araw sa kanyang mukha. Mukhang nawalan siya ng malay matapos talunin ang monster. Dahan-dahan niyang itinayo ang sarili at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa malapit at nagsusulat sa isang libro. Mukhang nagawa naman siyang iligtas nito. Pero ang tanong ngayon ay kung bakit nga ba siya nawalan ng malay. Mukhang masyadong malakas ang kanyang kakayahan para sa kanyang katawan. 30 segundo lang niya itong ginamit pero tuluyan siyang nanghina at naging walang kalaban-laban. Sa ngayon, kailangan niyang lumakas kung gusto niyang makayanang muli ang kanyang mga kapangyarihan. Habang iniisip niya yon, narinig niya ang tunog ng pag-iyak ng kanyang ina. Tinignan niya ang librong binabasa nito at puno ito ng mga sticky note. Sa pahina, isinulat niya kung paano niya muntik nang mawala ang kanyang kayamanan. Tila siya ang tinutukoy nito. Mayroon ding malalang pasa sa likod nito at malamang na nakuha niya iyon sa pagprotekta sa kanya. Ang ina niya sa dati niyang buhay ay masayang ibebenta siya sa organisasyon para lang kumita, pero ang babaeng ito ay itinaya ang sarili para protektahan siya. Inabot niya ang isa sa kanyang maliliit na kamay para patahanin ito. At nang maramdaman nitong hinahawakan siya ni Etienne, agad siyang kinuha at niyakap ng mahigpit. Mukhang iba ang babaeng ito sa dati niyang ina, kaya nagpasya siyang manatili muna sa kanya sandali. Gayunpaman, wala nang masyadong oras, at magbabago ang mundo sa loob ng wala pang 1 linggo.
Ang susunod na monster ay malamang napaparating na, at kailangan niyang makalaban ng higit sa 30 segundo kung gusto niyang protektahan ang bago niyang tahanan. Sa labas ng kanilang apartment, isang window cleaner ang nanginginig sa sakit habang may lumalabas na blue slime sa kanyang mga mata, bibig, at ilong. Ang blue slime ay dumausdos pababa at pumasok sa mga drain pipe sa ilalim niya patungo sa isang partikular na lugar. Habang pinag-iisipan ni Etienne ang kanyang mga susunod na hakbang, may dinala sa kanya ang kanyang ina na nakabalot sa pulang kumot. Inalis nito ang kumot para ipakita ang isang aso sa loob ng cage para sa kanya. Kinuha niya ang aso mula sa kanilang kapitbahay para magkaroon si Etienne ng kasama. Naalala ni Etienne ang aso mula sa kanyang nakaraang buhay. Isa itong mabangis na aso, at hindi niya akalaing makikita niya itong muli sa buhay na ito. Higit pa roon, masyadong malaki ang aso para maging kalaro ng isang sanggol. Gayunpaman, maaaring maging maganda itong bagay para kay Etienne. Medyo lampaman ang kanyang ina, mukhang may pakinabang din pala siya kung minsan. Kung sasanayin niya ng tama ang aso, maaari itong maging isang malakas na kakampi, at pwede pa itong maging sasakyan niya. Hindi rin pala masamang magkaroon ng malaking aso. Napangiti ang kanyang ina nang makita ang munting ngiti sa kanyang mukha. Mukhang tama ang naging desisyon niya, at kahit papaano ay napasaya siya nito. Iniwan niya ang dalawa para maglaro habang ginagawa niya ang iba pang mga gawaing bahay. Tinitigan ng maigi ni Etienne ang aso habang iniisip kung ano ang gagawin niya rito. Sa ngayon, kailangan muna niya itong pakainin. Binigyan niya ang aso ng sausage mula sa kusina at inutusan itong kumain. Kapag kinain niya ito, si Etienne na ang magiging amo niya at maaari na silang magsimulang mag-training. Sa kabila ng pagtatangka ng sanggol na makipag-contract sa aso, tila masyadong simple ang isip nito para maintindihan ang kanilang ginagawa. Nang yumuko ang aso para kunin ang sausage, inapakan ni Etienne ang ulo nito na nagpapakita ng pagkakaiba ng kanilang lakas. Gayunpaman, kahit hindi naintindihan ng aso ang sinasabi ng sanggol, hindi ibig sabihin na papayag na lang siya na hindi irespeto. Sinuntok nito si Etienne ng dalawang malakas na paw sa mukha, dahilan para tumalsik ang sanggol. Pagkatapos ay tumalikod ito para i-enjoy ang kanyang sausage ng payapa, pero hindi iyon palalagpasin ng sanggol. Tumalon si Etienne para atakihin ang aso nang may malakas na sigaw panggiyera. Sinunggaban niya ang aso, at nag-away ang dalawa habang tinatawanan lang ng ina ang kanilang ginagawa. Mukhang naging magkaibigan na agad ang dalawa. Habang nagluluto, na-realize niya na naubusan na siya ng harina. Nang yumuko siya para hanapin ito, isang blue slime monster ang lumitaw mula sa sink at humarang sa nag-aaway na aso at sanggol, diretsong nakatutok sa babaeng walang malay na sinusubukan pa ring maghanap ng harina. Umatake ang slime monster sa hangin at diretsong tumutok sa ina ni Etienne. Mabilis na kumilos ang aso at sumugod sa monster bago pa man nito masaktan ang ina. Nakarating ito sa tamang oras para itulak siya sa sink cupboard bago pa man siya maunahan ng slime. Mabuti na lang at walang alam ang ina sa nangyayari habang naglalaban ang slime at ang aso sa likod niya. Pinanood ni Etienne ang lahat ng nangyayari ng may bored na mukha. Masyadong mahina ang monster para magdulot ng malaking problema, pero nakakaabala pa rin itong harapin. Dahil sa pagiging likido nito, walang silbi ang mga pag-slash at pagsaksak, kaya kailangan nilang maghanap ng ibang paraan. Sinusubukang lumabas ng kanyang ina mula sa cupboard, pero mas iniisip niya ang sakit sa kanyang ulo, hindi man lang napapansin ang matinding labanan ng aso at monster sa likuran niya. Ang slime ay unti-unti nang bumabalot sa aso at nagsisimulang magbago ng anyo. Kailangang kumilos ng mabilis ni Etienne bago pa mawala sa kontrol ang lahat. Naaalala niya mula sa mga nakaraang laban na mahina ang slime monster sa pagkatuyo, kaya kailangan niyang makahanap ng gagamitin para patuyuin ito. Agad niyang napansin ang kanyang bote na puno ng gatas na powder at binuksan ito bago ibinato sa halimaw. Umatras at lumiit ang slime bago tumalbog-talbog sa paligid ng kwarto. Nagpanik ito dahil sa pagkawala ng moisture dahil sa gatas, at nagre-react ito dahil doon. Sinamantala ni Etienne ang pagkakataon nang tumigil ito sa paggalaw para ikulong ito sa ilalim ng basurahan. Mukhang ayos na ang lahat, at sumilip ang aso at ang kanyang ina mula sa likod ng counter sa kusina. Pagkatapos ay hindi sinasadyang natapon ng kanyang ina ang harina sa kanilang dalawa, kaya lalo silang nalito. Dahil sa natapong harina, nagmamadaling umalis ang kanyang ina para maghugas bago pa mabahira ng harina ang kanyang suot. Samantala, patuloy na in-enjoy ni Etienne ang kaba at saya sa pagkakahuli sa isang halimaw. Maaaring gamitin ang mga slime bilang natural na pampalayas ng halimaw, ibig sabihin, kung mapapahid niya ang likido ng slime sa mga bintana, magsisilbi itong panakot sa anumang pag-atake ng halimaw sa hinaharap. Biglang yanig ang basurahan, at tumalon ang slime palabas mula rito, sinasamantala ang katahimikan para makatakas. Humalang ang aso sa harap nito bago ito makalayo, at nagmadali si Etienne para subukang ikulong itong muli, pero nakawala pa rin ito, at sa pagkakataong ito ay talagang naiwasang makulong sa basurahan. Bago ito umalis, nag-dirty finger pa ito sa kanilang dalawa habang lumalabas sa bintana. Ang slime na nga ang kusang pumunta sa bahay nila at nanggulo, tapos may gana pang umalis ng ganoon lang.
Maaaring mahina ito, pero masyado itong mayabang para sa kanila, at iyon ang nagpagalit sa kanila, kaya hindi nila ito hahayaang makatakas ng basta-basta. Kumuha si Etienne ng malapit na payong bilang sandata at sumakay sa aso bilang kanyang tapat na kabayo. Panahon na para habulin niya ang halimaw bago ito makalayo at makagawa pa ng mas maraming gulo. Hindi nila ito pwedeng hayaang makatakas para makagawa pa ng gulo sa kanila o sa iba sa hinaharap. Nakarating sila sa ground floor ng gusali at nakita ang slime na nakatuntong sa tuktok ng isang gusali. Pinatulo nito ang likido sa ulo ng isang babaeng dumadaan, at tumingala ang babae sakto para makitang tumatalon ito pababa at sinusubukan siyang lulunin. Nagmadali sina Etienne at ang aso para sumaklolo habang sinusubukan ng sanggol na mag-isip ng gagawin. Kung gagamitin niya ang sarili niyang lakas, siguradong hindi siya makakatagal laban sa slime. Pero kung hahayaan nilang kainin ng halimaw ang babae ng ganoon na lang, magiging dagat ng dugo ang lugar na ito. Ang ganoong uri ng eksena ay sapat ng nakita ni Etienne sa kanyang nakaraang buhay. Sapat ang bilis ng aso para maabot ang babae sa tamang oras at tumalon sa ibabaw niya, habang binuksan naman ni Etienne ang payong at hinarang ang ulan ng slime bago pa ito tumama sa babae. Hindi natakot ang slime at tumalon mula sa payong, sa pagkakataong ito ay ang aso at ang sanggol na ang direktang puntirya. Dahil sandali lang pwedeng gamitin ni Etienne ang kanyang kapangyarihan, mayroon lang siyang isang pagkakataon para tapusin ang halimaw sa isang iglap. Nagpakawala siya ng isang pinalakas na suntok gamit ang kanyang kapangyarihan, na agad na tumagos sa halimaw at winasak ito. Sumabog ang slime at umulan sa paligid, talon-talunan habang nakatayo ng matagumpay sina Etienne at ang aso pagkatapos ng maikling laban. Mabuti na lang at umabot siya para iligtas ang babae bago pa ito maging pagkain ng slime. Pero nakita rin nito ang paggamit niya ng kapangyarihan at mukhang takot na takot ito. Nang hindi nagsasayang ng segundo, kumaripas ng takbo ang babae sa kalsada nang hindi lumilingon. May intindihan naman na tumakas siya dahil sa eksenang kasasaksilang niya. Ang mas mahirap isipin ay kung gaano katagal niya lilinisin ang kalat na ito. Lumabas ang kanyang buntot mula sa kanyang diaper at sinimulang sipsipin ang slime na nakakalat sa kalsada. Mukhang may kapangyarihan ang buntot na i-absorb ang kakayahan ng ibang halimaw. Sa kanyang nakaraang buhay, ang tanging paraan para makakuha si Kay ng bagong kakayahan ay kung papalitan niya ang nauna. Gayunpaman, ngayon ay mabilis na kinakain ng buntot ang lahat ng nakakalat na likido ng slime at ginagawang sariling kapangyarihan. Sinubukan niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuo ng slime ball sa kanyang kamay at mukhang magkasama nga ang dalawang kapangyarihan. Sa kanyang nakaraang buhay, sinisikap ni Kay na hanggat maaari ay huwag magpalit ng kakayahan para hindi siya mahuli ng organisasyon. Iyon ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa huli, pero hindi nito binabago kung gaano kaiba na ang Toadie's Tale ay nag-evolve ng mag-isa. Malamang na dahil ito sa kanyang edad. Habang mas bata ang isang tao nang magsimulang magkaroon ng kakayahan, mas malakas ang kapangyarihan nito at mas mabilis na nakaka-adapt ang tao rito. Naging eligible na user si Kay para sa mga kakayahan sa edad na 1-0, pero lahat ng mas bata sa kanya ay namatay. Karamihan sa mga bata ay hindi nakakaligtas sa toxins ng halimaw, at lahat sila ay namatay sa sandaling malantad dito. Pero ngayon, si Kay ay mas bata pa sa sinumang potensyal na kandidato sa kanyang nakaraang buhay, kaya naman hindi matatawaran ang kanyang growth potential. Habang nag-iisip siya kung paano ang mga gagawin, naiuwi na siya ng aso ng ligtas sa bahay. Tumalon siya mula sa likod ng kanyang tapat na kabayo at ginamit ang kanyang bagong kapangyarihan ng slime para balutin ang paligid, sinisiguradong wala ng halimaw na pupunta sa bahay nila. Pero ang paggawa pa lang yon ay umubos na ng lahat ng kanyang lakas at nag-iwan sa kanyang hapong-hapo. Walang saysay na mag-isip tungkol sa pagkuha ng mga bagong kakayahan o pag-adapt sa kasalukuyan dahil masyadong mababa ang kanyang stamina para magawa ang anuman gamit ang mga kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol sa posibleng hinaharap dahil hindi na dapat sila gambalain pa ng mga halimaw salamat sa kanyang slime barrier. Bumagsak si Etienne sa sahig dahil sa pagod at lumapit sa kanya ang aso na may nakakatakot na tingin sa mga mata nito. Mukhang oras na para maghiganti ang aso sa kahihiyang dinanas nito kanina. Yumuko ang aso at binuhat si Etienne sa likod ng kanyang damit. At sa sandaling iyon, naisip ng sanggol na gagawin na siyang pagkain ng aso. Pagbalik sa apartment, lumabas ang kanyang ina mula sa banyo, malinis na sa harinang tumapon kanina. Nagtungo siya sa sala para tingnan ang kalagayan ng kanyang anak at nakita itong nakasandal sa aso sa sahig. Maaaring mukhang magkayakap sila, pero pilit na pumipigla si Etienne laban sa bigat ng aso sa ibabaw niya. Lumipas ang ilang oras, at nakalaya rin ang sanggol mula sa kanyang mabalahibong kulungan para magtrabaho sa pagprotekta sa apartment. Nagawa niyang balutin ang mga bintana, vents, at maging ang mga drainage pipes ng espesyal na slime. Ngayon, kahit patamaan ng malaking sakuna ang bahay, magiging ligtas sila sa loob ng ilang sandali. Habang ginagawa ang lahat ng iyon, nalaman niya ang kasalukuyang kalagayan ng Toadie's Tale. Lumalabas na kaya nitong mag-ipon ng hanggang 4 na kakayahan ng sabay-sabay, hindi gaya sa kanyang nakaraang buhay kung saan kailangan niyang magpalit.
Sa ngayon, kaya niyang gamitin ang Toadie's Tail at ang kanyang slime powers ng sabay, pero sa loob lang ng halos kalahating minuto. Para makapaghanda sa isang malaking sakuna, kailangan niyang gumawa ng iba pang mga bagay. Isa sa mga unang bagay na kailangan ng sinumang survivor sa apokalipse ay ang mga supply. Ang pinakamalaking sanhi ng kamatayan pagkatapos ng sakuna ay hindi man lang ang mga halimaw, kundi ang gutom na dulot ng pagkaputol ng logistics na nauwi sa desperadong pag-aagawan para sa mga supply. Kung may makakapag-ipon ng mga supply ng maaga at ganap na maiiwasan ang gulo, maaari pang magkaroon ang taong iyon ng mga tagasunod at kakampi sa mga pinakamapanganib na bahagi ng sakuna. Kailangang ihanda ito ni Etienne sa lalong madaling panahon. Pero bilang isang sanggol, may limitasyon ang mga kaya niyang gawin. Siksikan ang mga supermarket, at sa huli, mapupuno ang mga lugar ng mga halimaw. Kahit isang tao lang ang mahawa, mabilis nakakalat ang sakit at walang pag-asang bumagal. Gamit ang kanyang kasalukuyang katawan, tiyak na hindi kakayanin ni Etienne ang isang malaking kawan ng mag-isa, pero wala rin namang masyadong lugar na makukuhanan niya ng mga supply sa ngayon. Habang nag-isip siya ng iba pang opsyon para makakuha ng mga supply sa hinaharap, tumunog ang telepono ng kanyang ina sa mesa sa sala. Sinuri niya kung sino ito at nakita ang mga mensaheng dumarating mula sa group chat ng landlord. Sa kabutihang palad, hindi nakalock ang phone nito, kaya madali niya itong nabuksan para makita ang nangyayari. Pinag-uusapan ng mga tao sa group chat ang tungkol sa isang kakaibang virus na kumakalat at kung paano naging mga halimaw ang mga taong nahawaan nito. Malinaw na hindi pa nila alam ang tindi ng apokalipse na dumarating at masaya si Etienne na bigyan sila ng kaunting kaalaman tungkol dito. Palihim siyang gumawa ng account at sumali sa chat, ipinapaalam sa mga tao na may malaking sakuna na dumarating at kailangan nilang kumuha ng mga supply bago pa magkagulo ang lahat. Kahit na sinusubukan niyang tulungan sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng maingat na mga tagubilin, malinaw na walang naniniwala sa kanya. Ang katotohanang wala pa siyang profile, dahil bago lang ang kanyang account ay hindi rin nakakatulong sa kanya. Wala siyang magagawa bilang isang sanggol, at hindi rin gaanong nakakatulong ang mga online forum. Sa ganitong takbo, lahat sila ay mamamatay bago pa man mabuo ang organisasyon. Biglang may dumating na friend request sa phone. Tinanggap niya ang request dahil sa kuryosidad, at ang tao sa kabilang linya ay diretsahang nagsabing gusto nilang makipagkasundo sa kanya kung talagang naghahanap siya ng mga supply. Ang username ng tao ay Hot at pamilyar ito sa sanggol. Iyon ang kaparehong pangalan ng isang babaeng nagtatrabaho para sa organisasyon na ang pangalan ay Hot din. Tama ang hinala niya, at ang tao sa kabilang screen ay ang Hot nga na iniisip niya. Nakasandal siya sa upuan sa isang silid na puno ng mga computer at gadgets habang tinitext siya. Mukhang magiging napaka-interesante ng mga bagay para sa kanya. Gayunpaman, malinaw na napakaingat na tao ng kanyang kausap. Bago makipagkasundo, gusto muna nilang marinig kung ano ang plano niya. Naging napakaabala na ang pakikipag-usap sa kanila, kahit na halos wala pa silang nasasabi sa isa't isa. Kaya nagpasya siyang maging diretsahan at bigyan siya ng proposal sa pag-asang maisasara ang kanilang deal. Nag-aalok siyang ibigay ang lahat ng supply na gusto niya, pagkain man, tubig, baluti, o ano paman ang kailanganin nila. Ang tanging bagay na lalagyan niya ng presyo ay ang anumang impormasyon na kailanganin niya. Nagkakahalaga yon ng 100 milyon yen. Pero para kay Hot, problema rin ang transportasyon, kaya nag-aalok siyang ibigay ang impormasyong kailangan niya kung bibigyan niya siya ng 20% ng mga supply na makukuha niya. Parehong ang tono ng kanyang boses at ang 100 milyon yen na panimulang presyo ay tila bagay sa isang estudyante sa grade school. Sa lohikal na pananaw, imposibleng ang taong kausap niya ay hindi ang Hot na natatandaan niya mula sa organisasyon. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa kanya, tinatanong siya ng direkta kung bakit dapat siyang maniwala sa anumang sasabihin nito. Higit pa roon, itinanong din niya kung bakit kailangan pa niyang sumang-ayon sa mga negosasyon sa simula pa lang. Tinanong siya ni Hot kung gusto niya bang maging kaaway sa halip na kakampi. Mas gusto niyang magkasundo sila sa halip na mag-away o mawala ng tiwala sa isa't isa. Pumayag ang sanggol at nagtanong kung nasaan ang lugar para kunin ang mga supply. Sinabi niya rito na inilagay niya ang impormasyon sa isang mailbox sa bottom floor ng apartment building kung saan ito nakatira. Hindi pa nabubuo ang organisasyon, kaya naman hindi pa executive si Hot dito. At sa kabila niyan, isa pa rin siyang mapanganib na babae na gumagamit ng impormasyon para paglaruan ang mga tao para sa sarili niyang kapakanan. Sa sandaling mapunta ang tingin niya sa target, gagamitin niya ang bawat trick na alam niya para pagsamantalahan ang tao hanggang sa makakaya niya. Imposibleng makipagkasundo siya sa isang tao na kakakausap lang niya. Gusto lang niya itong akitin sa isang bitag gamit ang impormasyon bilang pain. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na ni Etienne ang kanyang mga pakana, at siya ang magpapagulo sa mga bagay-bagay, hindi ang babae. Nagpahinga muna siya at natulog ng 2 oras. Sa oras na magising siya, ganap nang nakarecover ang naubos niyang lakas kanina, at handa na siyang kunin ang impormasyong kailangan niya. May mga security camera ang elevator, at talagang ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan dito ng ganoon kadali.
Kaya sa halip, itinuon niya ang kanyang pansin sa hagdan. Pagdating niya roon, napagtanto niyang may isang problema sa kanyang plano. Sanggol pa rin siya, at masyadong mahirap akyatin ang hagdan gamit ang kanyang kasalukuyang katawan. Sa sitwasyong iyon, kailangan niyang umasa sa kanyang mabalahibong kasama. Binalingan niya ang asong natutulog sa sofa, dahil alam niyang ang aso lang ang tanging pag-asa niya para makarating sa mailbox na iyon. Ginising ni Etienne ang aso sa pamamagitan ng paghila sa buntot nito, pero hindi ito natuwa. Hinampas nito palayo si Etienne gamit ang buntot nito, dahilan upang tumilapon ang bata na may namumulang pisngi. Akala ni Etienne ay napaamo na niya ang hayop, pero mukhang hindi pa rin sila magkasundo. May nakitang bagay si Etienne sa counter sa kusina na makakatulong sa kanya. Isang kahon ito ng mga treat, at magagamit niya iyon para hikayatin ang aso na tulungan siya. Naglagay siya ng ilang dog treat sa kanyang mga kamay at inilapit ito sa ilong ng aso. Sa loob lang ng ilang segundo, tumayo ang aso at agad na sumang-ayon sa kasunduan. Mukhang sa kabila ng matapang nitong mukha, medyo madali lang palang pasayahin ang aso. Ngayong may masasakyan na siya, ang susunod na hakbang ay ang pagpunta sa lugar kung saan iniwan ni Hot ang impormasyon bago pa magising ang kanyang ina. Sumakay siya sa aso sa loob ng apartment building at sa wakas ay narating ang kinaroroonan ng mga mailbox. Sa loob ng isa sa mga mailbox may isang kulay rosas na liham na nakalabas dito. Malinaw na iyon ang kanyang target, pero may kamera ring nagbabantay sa paligid. Halatang gustong gamitin ni Hot ang kamera para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Kung mangyari iyon, agad na ibebenta ang impormasyon tungkol sa kanya at mawawalan siya ng kalamangan. Hindi pinapakialaman ni Hot ang mga taong hindi niya kilala, kaya kailangang manatiling tago ang pagkakakilanlan ni Etienne anuman ang mangyari. Kung gayon, kailangan lang niya itong lituhin. Pinagana ng sanggol ang kanyang kapangyarihan, naglalabas ng manipis at pulang mga galamay sa paligid ng silid at ini-scan ang paligid para sa anumang kahina-hinala. Bukod sa security camera ng apartment, nakahanap siya ng 3 pang nakatagong kamera na malamang na inilagay ni Hot. Halatang gustong-gusto niyang ibunyag ang pagkakakilanlan nito. Tumawa si Hot sa kanyang computer room, sabik na makita kung sinong uto-uto ang mahuhulog sa kanyang bitag sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kahit walang lumalapit sa mailbox, nakatanggap siya ng kumpirmasyon mula sa taong kausap niya na nakuha na nito ang impormasyon. Desperado niyang tiningnan ang camera footage, pero ang tanging nakikita niya sa feed ay isang asong nakatambay lang sa tabi ng mailbox. Hindi niya alam na sa likod ng aso ay ang pinagmumula ng kanyang inis, na palihim na sinusubukang basahin ang sulat ng hindi niya nalalaman. Nalaman niya kung nasaan ang blind spot ng kamera, at ginamit ang kanyang mabalahibong kasama para magtago at basahin ang sulat ng palihim. Kinuha niya ang flyer mula sa mailbox at nagmamadaling umalis ng hindi nakikita. Itinuturo siya ng flyer sa isang clearance sale deal sa isang supermarket sa lugar, at iyon malamang ang kailangan niyang puntahan. Habang binabasa niya ang flyer, sunod-sunod ang text ni Hot sa kanyang telepono, tinatanong kung sino ba talaga siya. Tinukso niya ito pabalik sa pagsasabing ibubunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan kung bibigyan siya nito ng 100 milyon yen. Lalong nagalit si Hot sa katotohanan kung sino man ang taong ito, malinaw na minamaliit siya nito, at gusto niyang masiguradong pagsisisihan nila yon. Pinagana niya ang isang spider surveillance system na nakatago sa loob ng drainage at inutusang iscan ang buong gusali. Ang mukhang gagambang device ay mayroong kamera at dustproof, waterproof, at matibay laban sa temperatura, magnet, bilis, at electric shock. Patungo na ang gagamba kay Etienne at sa aso, pero bigla itong inapakan ng isang pares ng malalambot na tsinelas na bumababa sa hagdan sa likuran nila. Napasigaw sa sakit si Hot nang masira ang kanyang $30 milyon na robot sa loob lang ng ilang segundo. Ang taong nakasira nito ay ang sarili niyang ina, na bumaba para hanapin sila matapos silang hindi makita ng sandali. Iniyakan ni Hot ang pagkawala ng kanyang spider device, pero buti na lang, tila gumagana pa rin ang audio function nito. May naririnig siyang boses ng babae sa kabilang linya, at napagtanto niyang gumagana rin ang call function, na nangangahulugang maririnig din nila siya. Kinuha niya ang mic at sinubukang bantaan kung sino man ang nasa kabilang linya, binalaan sila na hindi pa sila nananalo dahil lang sa nayapakan nila ang kanyang gagamba. Ngayong narinig na niya ang kanilang boses, maaari na niyang ilantad ang lahat ng kanilang mensahe at madilim na nakaraan sa buong internet. Patuloy niya silang tinutukso pero hindi sumasagot ang nasa kabilang linya. Sa halip, patuloy silang nakikipag-usap sa iba, pinupuna kung bakit manipis ang suot nilang damit at baka sipunin sila. Doon napagtanto ni Hot na hindi siya naririnig ng tao sa kabilang linya, at kanina pa siya nakikipag-usap sa sarili niya. Bukod pa riyan, matapos ang kaunting pananaliksik, kahit sa dami ng kanyang network at koneksyon, tila hindi niya malaman kung sino ang taong nasa kabilang panig. Sino man sila, talagang nakatago sila at wala siyang kaide-ideya. Samantala, libreng nakasakay si Etienne pabalik sa apartment kasama ang kanyang ina. Pinagalitan siya nito dahil sa paglabas ng mag-isa at sinabi kung gaano ito kadelikado. Samantala, ang mekanikal na gagamba ay nakahandusay na durog sa sahig, at 4% na lang ang kapasidad nito.
Sa huli ay muling nakipag-ugnayan si Hot kay Etienne at sinabi sa sanggol na ibibigay na niya ang impormasyon ng libre pati na ang mga supply. Mukhang sumuko na siya at nakakadismaya kung gaano siya kadaling sumuko sa kabila ng lahat ng gulo na idinulot niya. Nang bumalik sila sa apartment, nakapagtatakang hindi na parusahan si Etienne sa paglabas ng apartment. Inisip ng kanyang ina na ang aso ang mismong nagbukas ng pinto at gumapang palabas ang sanggol pagkatapos habang inaantok pa. Dahil doon, hindi na muna niya magagamit ang aso ng ilang sandali at itinali na ito para maiwasan ang mga katulad na pangyayari. Ayon kay Hot, magbubukas na ang isang warehouse-style na supermarket na nangangahulugang bibigyan niya sila ng mga supply mula sa inventaryo na ninakaw niya sa iba. Para gawin yon ni Hot ng kusa, medyo nagiging mapagbigay siya sa kabila ng lahat. Kung magtitipon siya ng mga materyales, kailangan niya itong gawin sa lalong madaling panahon. Pero muna, kailangan niyang humanap ng paraan para makapunta sa supermarket. Nag-iwan siya ng flyer sa mesa para makita ng kanyang ina, pero hindi pa man lang nito napapansin. Walang paraan para direkta niyang masabi rito ang tungkol sa katapusan ng mundo, pero kailangan niyang gumawa ng paraan. Habang sinusubukan niyang mag-isip, narinig niya itong nagsasalita na mayroon na lang 5 araw na gatas ang natitira. Isang perpektong pagkakataon iyon at magagamit niya yon sa kanyang kalamangan. Itinulak niya ang baso ng gatas sa mesa at pagkatapos ay nagpanggap na natutulog pa rin nang lumapit ito para tingnan ang ingay. Nang maglinis na ito ng gatas, napansin din ito sa wakas ang flyer sa mesa para sa supermarket. Kinuha niya ito at nagsimulang pag-isipang tingnan ito, at lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Etienne. Dumating din ang araw ng pagpunta sa warehouse, at binihisan niya ang sanggol ng kulay rosas na damit na ikinadismaya nito. Habang wala silang dalawa, naiwan ang aso sa bahay na may maraming pagkain. Narating nila ang supermarket, pero bago pa siya makapasok, lumapit ang isang security guard para tanungin kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Sinabi nito sa kanya na may kumakalat na nakakahawang sakit at dapat umiwas ang mga tao sa paglabas-labas. Sinubukan ng ina na sabihin dito na gusto lang niyang bumili ng powdered milk para sa kanyang anak, pero hindi tinanggap ng guard ang kanyang mga dahilan. Isa siyang government worker, at alam ni Etienne na malapit nang maglaho ang gobyerno, kaya hindi nila kailangang mag-alala sa mga ganitong bagay ng matagal. Ginagawa lang ito ng guard dahil inutusan siya, at sinabi niya rito na dapat na siyang umuwi. Habang nakikipag-usap ito sa kanya, hindi niya napansin ang halimaw na bumubuntot sa likuran niya hanggang sa ipinatong nito ang kamay sa ulo ng lalaki. Sa isang kisap mata, pinisil ng halimaw ang kamay nito, at pumutok ang ulo ng lalaki na parang lobong puno ng dugo. Pagkatapos ay itinuon nito ang paningin sa walang kalaban-labang ina at anak. Ang halimaw na ito ay dihamak na mas malaki kaysa sa anumang hinarap niya sa ngayon, at isa itong malakas na proliferative type, kaya wala rin itong partikular na kahinaan. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang lakas, pero kung hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan, mamamatay silang dalawa ng kanyang ina rito. Wala nang dapat aksayahing oras, at kikilos na sana siya, pero kinuha siya ng kanyang ina mula sa stroller at sinubukang tumakas. Alam ni Etienne na walang silbi ang pagtakbo dahil ang nilalang na ito ay ibang-ibang uri. Dihamak na mas mabilis ito kaysa sa tao, at walang pag-asa ang kanyang ina na makatakas ng naglalakad. Habang papalapit sa kanila ang halimaw, may napansin si Etienne na lalagyan ng mga fire extinguisher sa dingding at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para basagin ito. Sumabog ito at nabalot ng usok ang buong paligid. Ang biglaang usok ay sapat na para makawala si Etienne sa mga kamay ng kanyang ina at salakayin ang halimaw, dahilan upang tumilapon ito at bumangga sa dingding. Mayroon siyang mga 30 segundo bago humupa ang alikabok para tapusin ang halimaw na ito. Sa loob ng 30 segundong iyon, kailangan niyang tapusin ang laban sa halimaw na ito bago pa mapansin ng kanyang ina ang nangyayari. Nawala ng malay ang kanyang ina dahil sa biglaang pag-atake ng halimaw, kaya kailangan niyang tiyaking ayos na ang lahat bago ito magising. Mapalad siya dahil walang malay ang kanyang ina mula sa naunang impact, pero wala na siyang oras. Ang proliferative type ay may core sa loob ng ulo nito. Kung magagawa niyang tamaan ang ulo nito, siguradong mamamatay ito sa isang tira lang. Gayunpaman, hindi pa rin nasasaktan ang halimaw kahit nasa sipa na ibinigay niya kanina. Kailangang siguraduhin ni Etienne na matatapos niya ang halimaw sa isang bagsakan bago pa ito makatayo at saktan siya o ang kanyang ina. Walang shortcut na magagamit ngayon di gaya ng ibang mga pagkakataon. Ngayon, kailangan niya itong harapin gamit ang sarili niyang lakas. Mabuti na lang at kahit papaano ay nakakatayo na siya ngayon at hindi na kailangang gumapang-gapang. Unang umatake ang halimaw at tumalon patungo sa bata, pero nagawang umiwas ni Etienne bago pa siya nito mapatumba. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang abilidad para hiwain ang halimaw gamit ang maninipis na hibla ng kanyang Todi ability. Hindi niya nagawang patayin ang halimaw, pero kahit papaano ay napaagos niya ang dugo nito matapos ang mabigat na ataking iyon. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon ngayon, pero sigurado si Etienne na siya ang mananalo sa huli. Muli siyang sumugod para atakihin ang halimaw, siguradong kaya na niyang makipagsabayan dito ngayon.
Dahil sa kanyang maliit na katawan, madali niyang naiilagan ang karamihan sa mga atake nito, at nagagawa pang gumamit ng PC mula sa kanyang Todi ability para umikot at igapos ito. Pagkalapag niya ay hinila niya ang PC, at muli itong humiwa sa katawan ng halimaw. Mukhang lamang siya sa laban, pero kailangan pa rin niyang tamaan ang ulo ng halimaw para tuluyan itong matalo. Mapalad siya dahil sa laki ng katawan nito, mahihirapan itong asintahin ang isang mabilis na gumagalaw na sanggol. Hindi rin ito magamit ang buong lakas dahil napipilitan itong kumilos ng napakabilis. Para sa halimaw, para lang itong naghahabol ng daga. Sa huli, nagawang malusutan at maisahan ni Etienne ang halimaw hanggang sa manghina ito ng husto at halos hindi na makagalaw. Lahat ng ito ay dahil sa karanasang nabuo niya sa mga labanan mula sa dati niyang buhay hanggang ngayon. Dahil sa sunod-sunod na atake ng sanggol, nabawasan ng husto ang lakas ng halimaw, at isang tira na lang ay sapat na para mapatumba ito. Pero hindi pa siya dapat maging kampante. At kahit na nanghihina na ang halimaw dahil sa mga atake, ginamit nito ang lahat ng natitirang lakas para kumuha ng tinik sa likod nito at ibato iyon sa sanggol ng napakalakas. Mabilis na nakaiwas si Etienne sa atake, pero nagawa pa rin itong sugatan ng malalim ang kanyang noo. Tumalon siya palayo para lumayo sa halimaw bago pa ito makapagpakawala ng isa pang ganoong atake. Kung magpapatuloy ito sa pag-atake ng ganoon, wala nang pagkakataon ang sanggol na makalapit para tapusin ito. Sa ngayon, kailangan niyang mag-isip ng ibang diskarte, gaya ng biglaang pag-atake, o kaya ay humanap ng paraan para malito ito. Wala na ring oras, at maya-maya lang ay mararamdaman na niya ang epekto ng paggamit ng buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Sa ngayon, baka kailangan na niyang tumakas at ilayo ang kanyang ina bago pa ito masaktan. Habang nag-iisip pa siya ng gagawin, napansin niya ang kanyang ina na tuliro sa paghahanap sa paligid doon sa ground floor. Mukhang mas mabilis na ubos ang oras niya kaysa sa inaasahan, at ngayon ay gising na ito at desperadong hinahanap siya. Habang hinahanap siya, nakaharap nito ang halimaw at napatitig dito ng may gulat. Pero sa halip na tumakbo, may kinukuha ito sa kanyang bulsa. Kaya desperadong sumigaw si Etienne para patakbuhin ito dahil siguradong hindi nito kaya ang halimaw ng mag-isa. Pero bilang ina ng bida, siguradong may sarili rin itong mga diskarte. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng stone gun at itinira ito sa halimaw na naging dahilan para makuryente ito ng husto at manigas. Maaaring hindi ito ang inaasahan, pero ito mismo ang distraction na kailangan ng sanggol. Tumalon si Etienne mula sa gusali patungo sa kalsada sa ibaba sakto nang makabawi ang halimaw at nahawi ang kanyang ina, dahilan para tumalsik ito paurong. Habang bumabagsak ang kanyang ina sa sahig at hindi nakatingin sa halimaw, bumulusok si Etienne mula sa langit dala ang isang malakas na atake, determinadong tapusin na ang halimaw na ito. Tumingala ang halimaw saktong nakita ang isang sanggol na may naglalakihang enerhiya sa binti na mabilis na bumababa patungo sa kanya. Tumama ang atake sa mismong ulo ng halimaw, na agad na nagkapira-piraso at naging sanhi ng kamatayan nito. Nasa sahig pa rin ang kanyang ina, walang malay habang nilalapitan siya ng sanggol para tingnan ang kanyang kalagayan. Kahit hindi pa niya ito ganoon kagusto, mas naging mapanganib sana para sa kanya kung wala ito para protektahan siya. Hindi lang siya dumating para iligtas siya sa kabila ng panganib, itinaya pa nito ang sariling buhay para sa kanya. Marami pa itong kailangang pagdaan ng pagsasanay bago ito maging kapaki-pakinabang sa kanya, pero mukhang kahit papaano ay mapagkakatiwalaan na niya ito. Habang iniisip niya yon, biglang dumating ang side effect ng kanyang kapangyarihan, at natumba siya sa tabi nito at nawalan din ng malay. Nang magising siya kalaunan, may benda na ang kanyang noo, at isang estrangherong lalaking may pulang mata ang nagpapalit ng kanyang diaper. Hindi nakikilala ni Etienne ang estranghero, at ang agad niyang ginawa bilang depensa ay ihiyan ang lalaki para takutin ito palayo. Mabilis na lumapit ang kanyang ina para humingi ng paumanhin, umaasang hindi mamasamain ng lalaki ang nangyari. Pinunasan nito ang ihi sa mukha, at tinanggap na baka natakot lang niya ang bata kaya yon nangyari. Tinanong niya ito kung maayos ba ang pagsasama nila ng aso, at mukhang kilala na ng kanyang ina ang lalaki. Ang lalaki ay malamang na ang dating may-ari ng aso, at nagpasalamat ito sa pag-aalaga sa hayop. Mas nag-aalala si Etienne sa katotohanang siguradong nakita ng kanyang ina ang halimaw na umatake sa kanila kanina, pero umaarte ito na parang walang nangyari. Napansin din niya na basa ang kanyang buhok. Malamang napalihim na naman itong umiiyak habang natutulog siya. Sinabi ng lalaki sa kanya na lalabas sila para mag-imbak ng mga supply at inaya siyang sumama sa kanila. Nakuha nito ang atensyon ni Etienne nang ma-realize niyang ang pag-imbak ng supply sa tulong ng ibang tao ay hindi masamang desisyon. Pero bago siya sumama sa kanila, kailangan pa niyang kunin ang crystal core mula sa halimaw na tinalo niya. Tumalon siya mula sa kanyang stroller at nagmamadaling pinuntahan ang labi ng halimaw. Nang gamitin na niya ang kanyang toady tail para higupin ito, agad niyang nakuha ang kapangyarihan ng halimaw. Ngayon, mukhang isa itong hardening skill, at humalo na ito sa daloy ng kanyang dugo. Hindi ito masamang skill, at ngayon ay magagamit na niya ang kanyang buntot bilang panangga. Pero bago pa siya makagapang pabalik sa stroller, napansin niya ang estrangherong lalaki na may kausap sa telepono nito.
May kausap ito, at mukhang pinag-uusapan nila na pabigat lang silang dalawa ng kanyang ina. Sinabi rin nito na ang dahilan kung bakit niya isinasama ang dalawa ay para magamit silang pain sa oras ng emergency para maging kapaki-pakinabang man lang. Baliw talaga ang lalaking ito, at malinaw na masama ang kanyang intensyon. Sinabihan niya ang nasa kabilang linya na kumuha pa ng isang sasakyan at kumuha ng mas maraming supply. Habang nakikinig si Etienne sa usapan, aksidente niyang nabangga ang truck na pinagtataguan niya, kaya mabilis na lumingon ang lalaki, handang umatake sa sinumang nakikinig sa kanya. Nilapitan siya ng lalaki, pero halatang inaasahan nitong makakakita ng banta, kaya nang sanggol ang nakita ay nagbaba ito ng depensa. Tinapik ng lalaki ang ulo ni Etienne at tinanong kung paano ito nakarating doon. Pagkatapos ay bumalik ito sa telepono at sinabi sa kausap na narinig ng sanggol ang usapan nila, pero wala siyang pakialam dahil sanggol lang naman ito. Bukod doon, dahil sanggol lang si Etienne, hindi magiging problema ang pagpatay sa kanya. Napayuko ang sanggol ng may pag-aalala matapos mapagtantong talagang baliw ang lalaking iyon. Sumakay silang lahat sa kotse at ikinabit siya ng kanyang ina sa child safety seat sa likod. Pagkatapos ay naghanda silang umalis kasama ang lalaki at 3 pang ibang tao sa loob ng kotse. Hindi tiwala si Etienne sa baliw na lalaking driver pero wala siyang magagawa. Kung magagamit lang sana niya ang kanyang kapangyarihan, madali lang niyang mapipisa ang baliw na ito at mapapatunayan kung sino ang mas malakas. Nagpakilala ang iba pang kasama sa kotse at sinubukan ng kanyang ina na magsimula ng usapan sa pamamagitan ng pag-aalok ng merienda sa kanila. Nakapagtataka na ang mga taong ito ay kalmado pa rin sa kabila ng lahat ng nangyayari. Nagtataka si Etienne kung nakapanood na ba sila ng mga video ng mga halimaw at bakit may lalabas pa sa ganitong panahon. Pinaandar ng lalaki ang kotse at kumaway sa taong nasa compound na tinutuluyan nila habang paalis sila. Naisip ni Etienne na ang kawalan nila ng pakialam ay marahil isang paraan ng self-defense. Dahil kahit pa makakita ang mga tao ng halimaw o bangkay, hindi laging ibig sabihin yon ay katapusan na ng mundo. Ang tanging magagawa nila ay mag-asal normal at subukang itago ang kanilang takot. Habang nagmamaneho sila sa bayan, naglabas si Miss Ling ng isang kahon ng sandwiches para ibahagi sa lahat ng nasa kotse. Ang mga tao sa loob ng kotse ay pawang mga residente ng apartment na tinutuluyan nina Etienne at ng kanyang ina. Nariyan ang kanyang ina, si Lin Yinyu, na residente ng room 502. Pagkatapos ay si Denku, isang residente ng room 103. At ang huli ay si Ryu Kaisen, na residente ng room 104. Patuloy ang kanyang ina sa pag-aalok ng merienda sa iba habang papunta sila sa supermarket. Tinanong ni Ryu Kaisen ang kanyang ina kung paano nito nakakayang magpalaki ng bata nang mag-isa sa kabila ng hirap. Tutal, bata pa ito at maganda at parang hindi naman ito nagtatrabaho. Mapanganib din ang lumabas kasama ang isang bata. Noong una ay binalak ng kanyang ina na iwan siya sa bahay, pero napansin nito na tuwing naiiwang mag-isa si Etienne ay nagwawala ito. Napilitan itong isama siya matapos ang mahabang pag-isip. Sinubukan ni Etienne na sabihan ang kanyang ina na tumahimik na habang nagbubuntong hininga ito sa dami ng kaguluhang nangyari dahil sa kanyang anak nitong mga nakaraang araw. Isa sa mga lalaki sa harap ay si Chin Minoru ng room 504. Nagkomento ang driver na kapaki-pakinabang siling sa laban, lalo na't nagawa niyang itumba ang isang malaking halimaw gamit ang kanyang taser gun. Isinama rin nila ang aso sa truck na sumusunod sa kanila, kaya may dagdag silang lakas sa pag-atake kung sakaling may mangyari. Hindi matandaan ng ina ni Etienne ang nangyari, at hindi niya alam na ang anak niya pala ang gumawa ng lahat ng iyon. Habang patuloy silang bumabaybay sa bayan, napagtanto ng driver na may mali. Dapat ay mas maraming halimaw sa paligid, pero nakapagtatakang walang kataw-tao sa lugar. Bigla siyang may napansing tumatakbo sa kalsada, halatang humihingi ng tulong. Habang tumatakbo siya sa kalsada at naghahanap ng mapagtataguan, biglang bumukas ang pader ng isang kalapit na gusali at may kamay na humablot sa kanya. Pagkatapos ay bigla na lang siyang dinumog ng maraming halimaw ng sabay-sabay. Sinabihan sila ng driver na kumapit ng mahigpit habang sinusubukan niyang imanyobra ang sasakyan para maiwasang mabangga ang mga halimaw at ang babae. Parehong nagdrift ang kotse at ang truck para iwasan ang kawan ng mga halimaw at ligtas silang nakalagpas. Malakas na tumahol ang aso sa likurang upuan habang pinagkakaguluhan ng mga halimaw ang babae at hinihila ito sa lupa. Umiyak siya para humingi ng tulong habang pinapatungan at inaatake siya ng mga halimaw. Mula nang lumisan sina Etienne at ang kanyang ina sa bahay, naging napakagulo na ng araw na ito. Napapaligiran sila ng mga halimaw at saglit na sinuri ni Etienne ang sitwasyong kinalalagyan nila. Ang mga halimaw na mukhang insekto na nakapalibot sa sasakyan ay pawang may mga marka ng kagat sa kanilang mga leg. Ang nagkokontrol sa lahat ng mga halimaw na ito ay malamang na isang uri ng cyborg. Ang mga parasite handler ay mga parasitiko na uri ng halimaw at may kakayahan silang gawing mga cyborg ang mga tao. Hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan nila ng mag-isa, pero kapag marami sila, iba na ang usapan. At hanggat malayang nakakagalaw ang handler, patuloy lang sa pagdami ang mga cyborg na halimaw. Ang pinakamabuting magagawa nila ay humanap ng paraan para makatakas agad.
Ang iba pang mga insektong halimaw na hindi nakikisali sa pagdumog sa kawawang babae kanina ay nagsimulang lumapit sa sasakyan para atakihin ang mga nasa loob. Sobrang lapit na nila para sa driver, at sa loob lang ng ilang segundo, isa sa mga halimaw ang nakabasag sa windshield. Tumingin sa paligid si Etienne at alam niyang posibleng makaligtas silang lahat sa sitwasyong ito, pero kailangan niya silang paalisin agad bago sila maging sobrang rami. Sa kasamaang palad, magagamit lang niya ang kanyang kapangyarihan sa loob ng 30 segundo. At kung ubusin niya lahat iyon dito, tapos na ang lahat. Tumingin siya sa paligid ng sasakyan at nagtataka kung mayroon ba sa mga pasahero ang kayang lumaban. Desperadong tumingin si Ryu sa labas ng sasakyan sa babaeng kasalukuyang binubugbog at kinakain ng mga halimaw. Umiiyak siya at sinasabihan ang iba sa loob ng sasakyan na huwag nang mag-aksaya ng oras at iligtas siya. Agad na nainis doon si Etienne dahil napagtanto niyang magiging pabigat lang ang babaeng ito sa kanila sa hinaharap. Sa halip na humanap ng paraan para matulungan ang lahat, umiiyak lang siya para iligtas siya ng lahat. Mabuti pang iwan na lang siya dahil hindi naman siya kapaki-pakinabang sa labanan. Sinabihan sila ni Chin na hindi nila dapat iligtas ang babae. Mayroon na siyang kaparehong sugat sa liig gaya ng ibang mga halimaw na nangangahulugang wala na siyang pag-asa. Malinaw na matalas ang mga mata ni Chin Minoru pero malamang na masyado na siyang matanda para maging kapaki-pakinabang sa labanan. Pero baka kahit papaano ay sapat ang lakas niya para magbuhat ng mga supply. Nagtanong ang driver kung dapat ba silang sumugod sa gulong iyon. Pero kung susugod man sila, kailangan muna nilang ubusin ang mga halimaw bago pa sila ang maubos. Hindi gusto ni Etienne ang ideyang iyon dahil tila inilalagay lang sila nito sa panganib. Hindi sila maaaring umasa sa lalaking ito kapag kailangan na talaga. Ang taong nagmamaneho ng truck sa likuran nila ay malamang na ganoon din. Kumuha si Denko ng isang matigas na bagay sa loob ng sasakyan at sinabing tutulong siya sa anumang paraang kaya niya. Mukha siyang mahina, pero baka siya ang tipo ng karakter na bigla na lang nagwawala sa laban. Sinusubukan niyang sabihin hindi siya natatakot, pero halatang halata na hindi siya mapagkakatiwalaan. Mukhang wala talagang sinuman sa loob ng sasakyan ang kayang tumalo sa mga halimaw na nakapaligid sa kanila. Dinukot ng kanyang ina ang baril sa kanyang bag na ginamit niya kanina. Nang marinig ni Den na lalabas ito dala ang kanyang baril, nagpasya siyang hindi na niya kailangang sumama. Habang nag-uusap silang lahat, isang matalas na bagay ang biglang tumusok sa sasakyan, direkta sa dibdib ni Den. Pagkatapos ay bigla siyang naitapon palabas ng sasakyan na parang isang basahang manika. Pagkatapos ay bumaon ang matatalas na kuko sa gilid ng sasakyan, at isang kakaibang insektong halimaw ang nagpasok ng nakatatakot nitong ulo sa loob at agad na itinusok ang kuko kay Ryu na pumatay sa kanya agad. Mukhang ito na ang pinakakatawan ng lahat ng mga cyborg na ito. Malamang na nagtatago ito sa kung saan, naghihintay ng tamang pagkakataon para sumugod. Dahil walang sinuman sa loob ng sasakyan ang mapagkakatiwalaan, tila ang sanggol na ang kailangang kumilos para ayusin ang sitwasyong ito. Bago pa man siya makatayo, isang matalas na tibo ang diretsong tumitira sa kanyang ina. Hindi siya sapat kabilis para pigilan ito bago ito makalapit, pero sa halip na matusok ang ina niya, sa upuan ng sasakyan ito tumama ng hindi inaasahan. Tumingin sila sa harap ng sasakyan at nakita si Chin Minoru na hindi inaasahang pinipigilan ang halimaw. Napagtanto ni Chin Minoru na ang nilalang na ito ang malamang na pinuno ng lahat ng mga halimaw. Humarap ang halimaw at sinubukang itusok ang tibo sa kanyang mukha, pero hinawakan niya ito at binali. Malinaw na kakaiba ang lalaking ito dahil nagawa niyang itumba ang pinuno ng mga halimaw gamit lang ang kanyang mga kamay. Sumigaw ang halimaw nang itusok niya ang sarili nitong tibo sa leg nito. Nang humupa na ang sigaw ng halimaw, namatay ito at binitawan ni Chin Minoru ang bangkay nito sa kalsada. Habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha, nagreklamo siya kung gaano na siya tumatanda. Samantala, humahanga si Etienne habang iniisip na ang matandang ito ay tunay na powerhouse, ngunit napagtanto niyang hindi pa tapos ang laban. Ang halimaw sa lupa ay may pangalawang face at hindi pa sila pwedeng magpabaya. Hindi alam ni Etienne kung sino ang matandang ito pero hindi sapat ang pag-asinta sa puso para mapatay ang halimaw. Gaya ng inaasahan niya, nagsimulang bumangon muli ang halimaw at malinaw na muli itong atake. Wala siyang boses para makapagsalita, kaya mayroon lang siyang isang paraan para babalaan ang matanda bago lumala ang lahat. Umiyak siya ng napakalakas, dahilan upang lumingon ang matanda sa kanyang likuran at bahagyang nakaiwas sa sorpresang atake ng insektong halimaw. Halimaw, nakakita na ng ganito ang matanda noong nasa Special Combat Division pa siya. Agad niyang napagtanto na hindi mamamatay ang halimaw sa pamamagitan lang ng pagtusok sa puso nito. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit mukhang napakalakas ng lalaking ito. Nagtrabaho siya sa Special Combat Division, at iyon ang dahilan kung bakit may pagsasanay siya sa pagharap sa mga ganitong halimaw. Tumalo ng lalaki palabas ng sasakyan para atakihin ang halimaw at pabagsakin ito. Mukhang hindi ito basta-basta mamamatay sa simpleng paraan, kaya nagpasya si Chin Minoru na sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para durugin ang halimaw ng tuluyan. Hinawakan niya ang halimaw sa ulo at itinuhod ito sa mukha na naging sanhi ng pagkabasag ng bungo nito agad.
Sa kaunting pakikipaglaban niya, halatang may malawak siyang kaalaman sa pakikidigma, at ang desisyon niyang asintahin ang ulo ay napakabilis. Dapat ay napagtanto niya ng mas maaga na galing sa militar ang matanda, at mayroon itong espesyal na kakayahan higit sa iba sa loob ng sasakyan. Sa dati niyang buhay, noong aso pa siya ng organisasyon, kahit naubos na ang militar noong panahong iyon, nakabalita siya na matapos bumagsak ang gobyerno, ang militar ang naging pinakamalaking puwersang lumalaban sa mga halimaw. Sila ang kaaway ng organisasyon noon, pero sa gitna nila, naroon ang Special Combat Division na nagsilbing pangunahing unit. Mukhang sumailalim sila sa espesyal na pagsasanay, at naging tinik sila sa lalamunan ng organisasyon. Dahil sa pagsisikap ng lalaki, sa wakas ay makakapunta na sila sa supermarket para kumuha ng mga kailangang supply. Noong una ay iminungkahi ng kanyang ina na umuwi na rin sila, pero agad itong tinanggihan ni Shin Minoru at sinabing kung uwi sila, baka may mangyaring masama, kaya kailangan nilang magpatuloy. Mukhang mayroon na silang maasahang kasama sa koponan, pero ngayon ay kailangang maisip ni Etienne kung paano mapapapanig ang lalaking ito sa kanila. Maaari siyang magpadala ng peking utos mula sa militar, o ay blackmail si Hot para magpadala ng impormasyon, o kaya naman ay kumapit na lang sa lalaki para mapilitan itong protektahan sila. Sa isiping gagamitin niya ang lalaki para sa sariling kapakanan, napangisi ng masama ang sanggol. Habang nag-iisip siya, tinapik siya ng lalaki sa ulo. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ginang Lin na manatiling malapit sa kanya, kasama si Etienne, para maprotektahan niya sila ng kaunti. Agad naman itong sumang-ayon at nangakong hindi magiging pabigat at masunuring susunod sa kanya. Sinabi niya rito na huwag masyadong umasa sa kanya, at gusto lang niya silang tulungan. Pinasalamatan niya ang lalaki sa tulong nito kanina sa pagpabagsak sa boss na halimaw, pero sinabi nitong huwag na itong banggitin. Kung hindi naman dahil sa pag-iyak ni Etienne kanina, tiyak na napatay na siya ng atake ng halimaw. Pagkatapos ay sinabihan niya ang maliit na sanggol na kung sino pa ang mas hangal, siya pa ang masakim sa pakinabang. Parang nababasa niya ang isip ng bata at alam ang makasariling iniisip nito kanina. Nagkrus ng braso si Etienne at nagpa siyang tanggapin ng maayos ang tulong mula sa lalaki, pero alam niyang ang ugali ni Shin Minoru ang magiging mitsa ng pagbagsak nito. Sa wakas ay nakarating na rin sila sa supermarket na sadya nila simula pa noong una, pero sarado ang tarangkahan nito. Mukhang day off nila ngayon. Sabi sa anunsyo ay bukas ang supermarket, pero malinaw na wala silang negosyo ngayon. Alam ni Etienne na si Hot ay isang bihasang hacker, at malamang na ni-remote niya ang pagsasara ng supermarket. Biglang bumukas ang pinto, at ipinaliwanag ng driver na may kaibigan siyang nagbukas ng pinto mula sa malayo. Habang sinasabi iyon, umiti siya at ipinakita ang kanyang telepono, na nagpapaalalang dapat nilang pasalamatan ang kanyang kaibigan mamaya. Dahil dito, naghinala si Etienne, at palihim niyang kinuha ang phone ng kanyang ina sa bag nito para tignan ito. Binuksan niya ang mga mensahe, at nakita niyang nagpadala si Hot ng mensahe, kamakailan na nagpapaalam sa kanya na nakita niya ang kanilang sasakyan sa security camera, at binuksan ang gate para sa kanila. Kinukumpirma nito na kilala nga ng driver si Hot. Mas nagiging komplikado ang mga bagay para sa kanya, dahil parehong kahina-hinalang tao para sa kanya sina Hot at ang driver. Sa wakas ay nakapasok na sila sa supermarket, at pagod na si Etienne ngayong narating na nila ang kanilang destinasyon. Napakalaki ng supermarket, at maraming mga supply sa warehouse. Wala ring mga kamera sa lugar, kaya mukhang hindi na kailangang mag-alala ng sanggol na makita siya kapag ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay napansin niya na nagdala ang matanda ng weapon rack. Inaasahan na yan mula sa isang dating sundalo ng Special Combat Division. Pero ngayong nasa loob na sila ng supermarket, bigla na lang naglaho ang lalaking kanina pa gumagabay sa kanila. Mukhang wala ring mga staff sa supermarket, kaya walang paraan para makabili sila o makapag-checkout. Habang sinusubukan nilang alamin ang dapat gawin sa warehouse, nakarinig sila ng palakpakan mula sa ibang bahagi ng gusali. Tumingin sila sa harap at nakita ang lalaki kanina na nakangiting mapang-asar habang tinatapik ang mga kahon sa paligid niya. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang lahat sa loob ng tindahan ay nabili na ng kanyang organisasyon. Ang sandaling pinakakinatatakutan ni Kai ay sa wakas ay nagkatotoo na. Ang taong nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi isang miyembro ng organisasyon. Kahit ang aso ni Kai ay hindi siya gusto habang nagsisimula itong tumahol ng galit na galit. Sa wakas ay ipinakita na ng driver ang kanyang tunay na kulay, at inaming ginamit lang niya silang lahat para makapasok sa supermarket. Ngayong tapos na siya sa kanila, oras na para itapon sila na parang walang kwentang basura. Sa gitna ng kanyang mayabang na monologo, agad na nakita ni Kai ang isang tatoo sa braso ng lalaki, na isang malinaw na tanda na kabilang nga siya sa organisasyon. Sa dilim ng kanyang mga mata, ipinahayag ng lalaki na ang supermarket ay pag-aari na ngayon ng East Lotus Society, ang kanyang boses ay puno ng pananakot. Ang kanyang banta ay lalong nakatutok sa matandang sundalo. Habang naglalabas ng armas mula sa kanyang bulsa, binalaan niya silang huwag kikilos. Agad na nakuha ng pangalan ng samahan ang atensyon ni Kai. Napagtanto niya na ang sangay na ito ng organisasyon ay hindi ordinaryo.
Sila ay isang grupo ng mga tagapanguna na responsable sa pagpapatupad ng hunting project. Ang grupong ito ay nagkakalat na ng kanilang mga krimen bago pa man magsimula ang kalamidad. Iyon marahil ang dahilan nila sa pag-ipon ng mga supply dahil nararamdaman nila ang paparating na sakuna. Ngayon ay nauunawaan na ni Kai kung bakit masama ang kanyang kutob sa lalaking ito, isang bagay na naramdaman niya mula sa kanyang mapagmataas na tono. Pero sino man ang taong ito, handa na si Baby Kai na pabagsakin siya. Samantala, mabilis na naunawaan ni Darinen at nang matanda ang lala ng sitwasyon at napansin ang mga tauhang nakapaligid sa kanila. Pero handa ang matanda habang agad siyang dumampot ng pala at ibinato ito sa generator. Tumama ito ng may lakas, bumaon sa makinarya na maaaring sumabog anumang sandali, at nagsimulang umalingaw ang tunog ng posibleng pagsabog sa buong lugar. Gayunpaman, nananatiling kalmado ang driver, isang bagay na hindi nakalampas sa matanda. Sa susunod na sandali, ngumisi ang lalaki at naglabas ng remote para kontrolin ang kariton. Napagtanto ng matanda na ang sitwasyon ay nawawala na sa kanyang kontrol. Tumalon siya para sagupain ang driver, pero sa huling sandali, naitapon siya pabalik ng isang tumpok ng mga karton. Sa susunod na sandali, natagpuan ng matanda ang kanyang sarili na nakatitig sa dulo ng baril. Habang tumatawa ng mahina, sinabi ng miyembro ng organisasyon na hindi niya hahayaang makatakas ang isang veteranong sundalo ng ganoon kadali. Pagkatapos ay binalaan niya itong huwag kikilos. Pero hindi inaasahan, sumingit si Darinen, may hawak na baril, at binalaan ang lalaki na lumayo sa matanda, kundi ay babarilin niya ito. Iginiit niyang malaman ang kanyang mga motibo. Ang lalaki, na halatang naaaliw, ay napagtanto kung gaano siya kawalang malay sa hindi pag-unawa sa sitwasyon hanggang ngayon. Itinanong pa niya kung iisipin pa rin ba nito na inosente siya pagkatapos niya itong barilin. Si Darinen, na nabubuhay pa rin sa sarili niyang masayang mundo, ay nag-alok na paghasyan ang mga supply na parang nagho-host lang ng isang picnic. Tinawanan niya talaga ang pagiging inosente nito, na halos kahanga-hanga na. Umaasta siya na parang siya ang may hawak ng sitwasyon dito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang oras na iniwan niya ang aso rito, hindi dahil sa kabutihan siyempre, kundi dahil noong kukunin na niya ang pera, patay na ang may-ari. Kaya, natural lang, naisip niyang mas mabuting idispatsa na rin ang aso. Doon na siya nagpakita, at naisip niyang nakakaaliw makita kung paano niya pagsasabayin ang pag-aalaga sa isang malaking aso at isang sanggol. Nakakagulat na naging maayos ang lahat noon. Pero mayong handa na ang kanyang baril, habang tinatanggihan niya ang ideya ng paghahati ng mga supply, sadyang hindi ito sapat para sa lahat. Sa susunod na sandali, itinutok ng lahat ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril sa kanila. Ipinahayag ng boss na ang mga mahihina na katulad ni Darinen ay dapat mamatay. Ang sandaling ito ay nag-trigger ng alaala kay Kai noong nasa ilalim pa siya ng kontrol ng organisasyon, na walang ibang pagpipilian kundi kumain ng mga daga para lang mapawi ang kanyang gutom. Noon, minamaliit din siya ng katulad nito. Nagising siya mula sa kanyang pagmumuni-muni nang maghanda ang kanyang aso na atakihin ang mga tauhan. Agad na ibinato ni Kai ang slime sa generator, na naging sanhi ng blackout. Sa susunod na sandali, nilamon ng kadiliman ang lahat, at sumigaw ang boss na tumigil muna sa pagbaril hanggang sa makahanap sila ng ilaw. Kasabay nito, itinaas ng boss ang kanyang baril. Sinasamantala ang pagkakataon, inactivate ni Kai ang kanyang kapangyarihan at susuntukin na sana ito nang biglang makialam ang matanda, at sa halip ay sinipa ang boss. Parehong nagkatinginan si Kai at ang matanda ng may pagkamangha. Nauunawaan ni Kai na kamalasan niya ang makita ng matanda na bahagi ng militar. Kalaunan, baka ituring nila siyang isang halimaw, at may malaking pagkakataon na gagawin siyang paksa ng pananaliksik dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Gaya ng inaasahan, ang matanda ay nag-isip din ng ganoon habang nagtataka kung si Kai ba ay isang halimaw. Habang naghahanda itong umatake, agad na tumalon si Baby Kai at pumwesto sa isang itaas na rack sa mismong blind spot ng matanda. Binuksan ng matanda ang kanyang flashlight. Nagplano rin si Kai na buksan ang ilaw pero nag-inat siya sa matanda. Napasinghal siya, napagtanto na wala na siyang pagpipilian ngayon kundi pabagsakin muna ang matanda. Gayunpaman, naantala ang kanyang plano ng isang biglaang ingay na nagpaalerto sa lahat. Tumingala ang mga tao at nakakita ng slime na nakakuha ng atensyon ng buong grupo. Nang may mapang-asar ng ngiti, naupo si Kai sa kanyang karaniwang pwesto sa trolley at naghandang panoorin ang palabas. Sa kanyang pagkamangha, ang slime ay nagbagong anyo bilang isang doppelganger ng matanda. Inatake nito siya, at hindi nagtagal ay natagpuan ng lahat ang kanilang sarili na nakikipaglaban sa sarili nilang mga clone. Ang matanda rin ay naghanda para sa laban sa kanyang kapareha, habang pabulong na nagmumura sa bagong sakunang ito. Takot na takot si Darinen nang makita ang kanyang perpektong clone na nakatayo sa harap niya mismo at nakiusap dito na huwag nang lumapit pa. Nakuha ng kanyang boses ang atensyon ng matanda. Lumingon siya at nakita si Kai na umiiyak sa malapit habang ang clone nito ay sinusubukang umakyat sa trolley. Inakala ng matanda na malamang ay nakita na niya ang clone na ito noon. Ibig sabihin, ang plano ng ating maliit na bida ay gumagana ng perpekto habang naglalabas siya ngayon ng mga luhang buwaya
naghihintay lang na sumaklolo ang matanda na parang isang kabalyerong nakasuot ng makinang na baluti. Gaya ng inaasahan, agad na inatake ng matanda ang clone nang subukan nitong abutin si Kai. Gayunpaman, lalo siyang nainis nang muling mabuo ang clone ng walang kahirap-hirap, salamat sa malaslime nitong kalikasan. Napagtanto na hindi gagana ang brute force lang, itinapon niya ang kanyang pala sa gilid, at nagpa siyang oras na para gumamit ng bagong diskarte na mas angkop sa pakikipaglaban sa mga halimaw na katulad nito. Binuksan niya ang kanyang armory box at inilabas ang kanyang baril. Samantala, nagawang talunin ni Darinen ang kanyang clone gamit ang isang electric gun dahil ang kuryente ay kilalang kahinaan ng mga nilalang na slime. Tinalo rin ni Kai ang kanyang clone sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga atake, isa pang kilalang kahinaan. Sa huli, winasak ng matanda ang kanyang clone gamit ang purong lakas ng baril. Pero hindi pa tapos ang laban. Isang pang slime clone ang sumugod kay Darinen, ngunit binaril ito ng matanda sa huling sandali. Gayunpaman, buhay pa rin ang nilalang, sinusubukang mabuo muli, ngunit patuloy ang pagbaril ng matanda, determinadong tapusin ito. Maaaring hindi niya ito napatay ng tuluyan, pero siguradong nakagawa siya ng matinding pinsala. Pero sa parehong pagkakataon, nakatayo na ring muli ang boss, handa nang umatake. Habang nananatiling abala ang matanda sa pakikipaglaban sa slime, pabulong na nagmura si Kai habang naiinis sa sitwasyon. Hindi niya magagamit ng lantaran ang kanyang mga kapangyarihan. Ang paggawa nito ay maaaring magbunyag ng kanyang lihim. Nagulat siya nang bigla siyang sunggaban ng boss at gawing bihag, habang binabalaan si Darinen at ang matanda na ibaba ang kanilang mga armas. Ang hindi napagtanto ng boss, gayunpaman, ay mas ginawa lang niyang madali ang mga bagay para sa ating matalinong bata. Tahimik na inactivate ni Kai ang kanyang slime power at kinuha ang kontrol sa isa sa mga tauhan ng boss. Pagkatapos ay binuksan ng tauhang iyon ang isang granada, at sa susunod na sandali, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Bagamat nakaligtas ang boss sa pagsabog, hawak pa rin niya si Kai. Ginamit ni Kai ang kaguluhan para sa kanyang kapakanan nang makita niya ang isang first-grade crystal core, at agad itong sinunggaban gamit ang kanyang buntot bago pa may makapansin. Ang boss, na labis na nanginig at muntik nang mamatay sa pagsabog, ay nagmadali patungo sa kabilang kwarto at padabog na isinara ang pinto sa likuran niya sa desperadong hangarin na protektahan ang sarili. Sa loob ng kwarto, may ilan pang mga tauhan ang naghihintay. Ipinahayag ng boss na oras na para kumilos at inutusan silang ihanda ang sasakyan dahil aalis na sila rito. Agad namang sumunod ang mga tauhan. Sa sandaling iyon, napansin ng ating bida ang isa pang tatoo. Ang isang ito ay nakaukit sa gilid ng leeg ng lalaki na nagbubunyag ng kanyang pangalan. Ngayon ay naging malinaw na ang lahat kay Kai. Ang taong ito ay walang iba kundi ang tunay na boss ng organisasyon, si Lai. Siya ang nagpadanas kay Kai ng impyerno sa kanyang nakaraang buhay. Noong panahong iyon, laging nakamaskara si Lai, kaya naman hindi kailanman nakita ni Kai ang kanyang mukha. Sino ang mag-aakalang magkakaroon siya ng pagkakataong masaksihan ito ngayon bilang isang sanggol pa man din? Ang titig ng sanggol na si Kai ay sobrang talas kaya naramdaman ito ni Lai at pinagalitan pa siya sa inis. Sa sumunod na sandali, isang pulang hamog ang nagsimulang bumalot sa paligid nila. Tinatawag itong Crimson Dust, isang mapanganib na fenomena sa mundong ito na puno ng mga sakuna na delikado sa sinumang tao. Ang mga madidikit dito ay maaaring mamatay o magmutate bilang mga halimaw. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit makalipas lang ang ilang sandali. Ilang mga tauhan nili ang nagsimulang magbagong anyo bilang mga nakakatakot na nilalang at sumugod sa kanila. Ngunit si Lee, sa kanyang nakasanayang malupit na paraan, ay nagpa siyang gamitin si Kai bilang pain sa mga halimaw. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang sanggol sa kwartong kinaroroonan ng mga nilalang at tumakas sa lugar, iniwan siyang mag-isa. Tulad ng dati, naiintindihan ni Kai ang plano ng mabuti, ngunit handa na siyang ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan kahit may nakakakita pa. Kinuha niya ang core mula sa kanyang bulsa at pinaandar ito. Sa sumunod na sandali, nagbagong anyo siya bilang isang ganap na mandirigma na handa na para sa labanan. Sumugod sa kanya ang naglalakihang halimaw, ngunit agad na hinarang ng kanyang mga galamay ang pag-atake. Ngayong sumanib na sa kanya ang Crystal Core, umabot sa bagong antas ang kanyang mga kakayahan, na naging napakalakas kaya ang mga halimaw sa paligid niya ay tila wala na lamang. Sinubukan ng isa pang nilalang ang isang laser strike mula sa mga mata nito. Nang hindi man lang natitigatig, dumiretso si Kai sa gitna ng sinag at tinarakan ang katawan ng nilalang. Halos maaliw siya sa kung gaano kadali niyang nakokontrol ang kanyang katawan. Ang kanyang mga galamay ngayon ay gumagalaw ng may nakamamatay na galing, hinihiwa ang mga halimaw na parang mga gulay sa sangkalan. Samantala, pinapanood ni Lai ang nangyayari ng may lumalalang takot. Nalilito at nanginginig, hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan ni Kai dahil hindi niya nakita ang pagbabagong anyo nito mula sanggol patungong mandirigma. Ang pamumutla ng kanyang mukha ay sapat na para malaman ni Kai ang lahat. Alam niyang hindi pa siya nakikilala ni Lai sa ngayon. Dahil doon ay lalo itong naging kasiya siya. Humakbang pasulong si Kai, ang kanyang mga mata ay madilim at may malalim na layunin. Wala nang pag-aalinlangan ngayon. Sa wakas ay dumating na ang sandali para sa paghihiganti.
Kahit na takot, agad na naghanda si Lai na ipagtanggol ang kanyang sarili. Binulot niya ang kanyang baril at pinaputukan si Kai. Sa kabutihang palad, mas mabilis pa si Kai kaysa sa mismong bala. Bagamat ang katawang kinaroroonan niya ay hindi ang orihinal kung ihahambing sa kanyang anyong sanggol, ang bilis at liksi na ibinibigay nito ay nasa ibang antas na talaga. Habang lumalapit si Kai ng 1 pulgada na lang ang layo, inakala ni Lai na isa itong halimaw, ngunit hindi siya binigyan ng ating bida ng pagkakataong makapagsalita. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya si Lai sa kabilang dako ng kwarto at isinalya ito sa sulok. Habang umuubo ng dugo, may ibinubulong si Lai tungkol sa isang kwentong narinig niya dati sa isang tao, na ngayon ay napatunayan niyang totoo pala. Panandali ang nagtaka si Kai kung sino ang taong iyon, ngunit wala na siyang oras para pag-isipan pa ito. Biglang naglabas si Lai ng isang hiringgilya at itinurok sa sarili ang isang kakaibang gamot. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago ng nakakatakot, naghuhugis bilang isang halimaw. Habang pinapanood ang pagbabago, agad na napagtanto ni Kai ang katotohanan na bago pa man ang malaking sakuna, ang organisasyon ay nagsasagawa na ng mga eksperimento sa gamot na ito. Isang formula na idinisenyo para gawing halimaw ang mga tao nang hindi nawawala ang kanilang katinuan. Habang lumalaki ang halimaw, si Kai ay halatang kinilabutan. Bigla itong sumungod sa kanya, at bagamat bahagya lang niyang naharangan ang pag-atake, agad siyang gumanti gamit ang kanyang mga galamay. Ngunit mula sa nag-iisang engkwentrong iyon, nalaman niyang ang kanyang kalaban ay hindi isang ordinaryong banta. Ipinagpatuloy ng halimaw ang walang humpay na pagsalakay, hinahampas siya ng mga kulay pilak na galamay, na bahagya namang naiwasan ni Kai. Sa pagmamasid lamang sa mga galaw nito, naintindihan ni Kai na ang nilalang na ito ay sadyang itinakda para bitagin siya sa simula pa lang. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran nang makilala niya ito. Ito ang kaparehong halimaw na pumatay sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating tao. Hindi na siya ang walang laban na bersyon ng kanyang sarili, at wala siyang balak na mamatay muli sa kamay ng parehong halimaw. Taglay ang panibagong determinasyon, iniwasan niya ang bawat pag-atake nang may matalas na pokus at matinding enerhiya. Pagkatapos ay biglang isang malakas na pagsabog ang tumama sa halimaw. Nang mapawi ang alikabok, nakita ni Kai ang matandang sundalo na kinakargahan muli ang kanyang mga baril ng bala, na ninakaw niya mula sa East Lotus Society. Hindi nakalampas sa kanya ang kabalintunaan nito. Ginagamit ng matanda ang mga armas ng masasamang loob para sa isang mabuting layunin. Samantala, sinubukan ni Kai na unawain ang biglang pagbabago sa labanan. Pinupuntirya ng matanda ang dambuhalang halimaw na maraming mata, na sa tingin ay si Lai, na nakatago pa rin sa kanyang anyong halimaw. Habang pinapanood ang pagbaliktad ng sitwasyon, hindi mapigilan ni Kai ang mapangiti ng malapad. Nagbabago na ang takbo ng laro, at sa pagkakataong ito, pabor na ito sa kanya. Naalala ni Lai ang panahon noong sumali siya sa organisasyon nang akitin siya ng isa sa mga kinatawan nito sa pamamagitan ng babala tungkol sa isang paparating na sakuna sa mundo. Pinalabas niyang ang pagsali sa organisasyon ang tanging paraan para siya ay makaligtas. Pagkatapos ay iniabot nito sa kanya ang isang gamot bilang regalo sa kanyang pagsali, habang idinaragdag na makakatulong ito sa kanya na matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Noong panahong iyon, habang tinitignan niya ang gamot, hindi siya naniwala sa mga sinabi nito. Akala niya ay kilala na niya ng sapat ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit nang iturok na niya ang gamot at nagising ang kanyang pagiging halimaw, nakumbinsi na siya na nagsasabi ito ng totoo dahil isinilang siyang isang halimaw na nabubuhay sa pagsasamantala sa kahinaan ng ibang tao. Halimbawa, noong bata pa siya, sinabi niya sa isang matabang babae na nambababae ang asawa nito. Nang magalit ang babae, idinagdag pa niya bilang ebidensya na narinig niyang tinawag siya ng kanyang asawa na isang pangit at tulog na baboy kanina lamang. Ang babae na maaaring dati nang may kawalan ng tiwala sa kanyang hitsura, ay agad na naniwala sa kanya at naggitngit sa galit sa kanyang asawa. Matapos masaktan, nagpa siya ang asawa na hiwalayan siya. Nang umalis ito, lubos na nanlumo ang babae dahil sa iniisip niyang kapangitan. At parang isang anghel na tagapangalaga, inakit siya ni Lai sa kanyang patibong sa pamamagitan ng pangakong ipakikilala siya sa mga taong siguradong hindi siya alipustahin. Ganito niya sinasamantala ang puso ng mga tao, sa pamamagitan ng pagkuha sa kanilang tiwala at pagkatapos ay ubusin sila sa huli. Ang kanyang mapanlinlang na ugali ang nagpabago sa kanya bilang isang manloloko, isang halimaw sa loob ng balat ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit isinilang siya ngayon bilang isang level 4 na halimaw, ang Trickster Lai. Hanggang ngayon, ang mga halimaw na nakikita ng ating bida ay pawang mga guni-guni lamang. Nakikita niya ang halimaw na pumatay sa kanyang nakaraang buhay at takot na takot sa panlilinlang ni Lai. Samantala, nagpa siya si Lai na huwag sayangin ang kanyang lakas at naghihintay ng tamang pagkakataon para gumanti at manalo sa huli. Biglang natamaan siya ng bala at nagulat nang makitang handa na muling makipaglaban ang matanda sa kanya. Naiinis siya sa mahabang buhay ng matanda at agad itong inatake, ngunit nanatiling nakatago ang matanda, nagpapakawala ng mga atake nang hindi nagpapakita.
Muling umatake si Lee, ngunit ang kanyang pagsugod ay sinalubong ng sunod-sunod na pagsabog. Ang engkwentro ay lumikha ng makapal na usok at alikabok na nagpahirap sa kanya na makakita ng malinaw. Sinamantala ang sitwasyon, lumipat si Kai sa kanyang blind spot mula sa likuran. Nang umatake si Kai, malakas na nagmura si Lai, galit na galit dahil mabilis itong nakawala sa guni-guni. Humakbang pasulong si Kai at idineklara na si Lai ay wala ng iba kundi isang level 4 na manloloko na hinding-hindi magiging espesyal. Kasabay nito, inatake niya si Lai gamit ang kanyang mga galamay, dahilan para murahin ni Lai ang mga galamay na iyon. Sa sumunod na sandali, sinubukan ni Lai na gumawa ng ilusyon sa paligid ni Kai, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito gumana. Dismayado siya sa pagkabigo ng kanyang kakayahan. Naalala ni Kai ang sandaling nakatikim siya ng kamatayan sa kanyang nakaraang buhay dahil sa guni-guni. Habang tahimik na nagpapasalamat kay Lee, inilabas niya ang kanyang buong lakas. Natakot si Lai habang si Kai, sa bilis ng kidlat, ay sumugod patungo sa kanya. Labis na dinudugo si Lai matapos atakehin ni Kai. Pagkatapos ay mahinahong tinanong siya ni Kai kung tapos na ba siya. Ngunit sa loob niya, alam niyang ito pa lamang ang simula. Sa loob ng 2 oras, isa pang alon ng Crimson Dust ang tatama. Ito ay magiging higit pa sa anumang hinarap ng sangkatauhan noon. Ito ay magiging isang deformed tide na magbubukas sa pintuan ng impyerno. Habang naghahanda siyang tapusin si Lai, sinubukan siyang pigilan ni Lai. Sumagot si Kai na wala siyang interes sa huling mga salita nito at determinado siyang tapusin ito. Samantala, pinapanood din ng matanda ang mga pangyayari. Alam ni Kai na matinding kalaban si Lai na gusto pa ring lumaban sa kabila ng mga sugat nito, kaya mas mabuting tapusin na siya sa pamamagitan ng pag-atake sa leeg nito. Sa sandaling atake na siya, tinamaan siya ng isang ilusyon. Nagpakita ang kanyang ina, nagmamakaawa sa kanya, at tinatanong kung papatayin din ba siya nito. Nag-atubili siya saglit, at naging kapalit niyon ang sunod-sunod na pagsabog na tumama sa kanya. Habang may pagkakataon, muling umatake si Lai, at halos hindi iyon naiwasan ni Kai. Habang bumabangon si Kai, idineklara ni Lai na kahit anong mangyari, hindi siya magagawang patayin ni Kai. Malinaw na niyang nababasa ang isip ni Kai at nahuhulaan ang bawat galaw nito. Alam ni Lai na isang atake na lang ang natitira kay Kai. Dahil doon, naisipan ng bida natin na ipaubaya na lang si Lai sa matanda. Kasabay nito, na tila nababasa ang kanyang isip, iniwasan ni Lai ang balang ipinutok ng matanda at kinutya ito, tinatanong kung balak lang ba nitong tumayo doon gaya ng dati. Nagmura si Kai ng mahina, huli na nang mapagtanto niyang hindi tatalab ang mga ordinaryong armas sa isang level 4 na halimaw. Dahil sa sobrang kumpiyansa, naniwala si Lai na kaya niyang basahin ang mga taktika ng matanda. May kasamang nakakatakot na tawa at deklarasyon na siya ay isang banal na nilalang, tumungo si Lai sa pinagtataguan ng matanda. Ngunit pagkarating niya sa lugar, sumabog ang granadang itinanim ng matanda sa sandaling tumapak si Lai. Nang makitang sugatan si Lai, pinuri ni Kai ang matalas na instinto ng matanda. Pagkatapos ay nagtaka siya kung nasaan na ang matanda. Tila bilang tugon, lumitaw ang matanda sa likuran ni Lai at aatake na sana, pero nakaiwas si Lai sa huling sandali. Naghandang gumanti ng atake si Lai, pero tinawag ni Kai ang pangalan nito para maabala siya. Nagulat si Lai sa biglang paggambala. Habang nakangisi, tinanong ni Lai si Kai kung gusto ba nitong malaman ang tungkol sa kanyang hinaharap. Habang pansamantala siyang naabala, binaril siya ng matanda. Biglang may pangitain na pumasok sa isip ni Lai kung saan nakita niya ang kanyang sarili na nakikitungo sa mga mahihina, mga taong mas mababa sa kanya. Pinapakita ni Kai kay Lai ang isang hinaharap kung saan lagi siyang talunan at walang silbi sa huli. Sinabi ni Kai sa kanya na ito ang kanyang tadhana. Sa galit, hinawakan ni Lai ang kanyang ulo at itinanggi ang sinabi ni Kai. Isa pang pangitain ang lumitaw na siya ay yumuyukod sa harap ng iba sa isang kaawa-awang kalagayan. Tumanggi siyang tanggapin ang hinaharap na ito. Galit na galit siyang umatake ng walang direksyon, pero sa huli, sarili lang niya ang nasugatan niya. Sa sumunod na sandali, lahat sila ay napatitig sa gulat nang putulin ni Lai ang sarili niyang ulo. Habang pinapanood ang nangyayari, nakangisi si Kai. Sa wakas ay naisahan na rin niya ang pinakamagaling na manloloko sa lahat. Habang tumatalsik ang ulo ni Lai mula sa kanyang katawan, muli niyang nasilayan ang mga alaala ni Kai. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita ang halimaw na nakatayo sa harap niya. Sa sumunod na sandali, tumama ang kanyang pugot na ulo sa lupa, at sumigaw siya kay Kai na lumabas sa kanyang isipan. Sinigawan niya si Kai, at sinabing ito pala ang tunay na kahulugan ng babala tungkol sa sanggol. Napatingin ang matanda kay Kai. Nabuhay ang kanyang kuryosidad. Nagpatuloy si Lai, paus ang boses na sinasabing si Kai ang Egg of Calamity, na ikinagulat ni Kai at ng matanda. Nagbabala si Lai na sa pagsisimula ng rebolusyong ito, nawalan na si Kai ng anumang pagkakataon para sa isang normal na buhay. Mula ngayon, walang tigil na siyang hahabulin ng organisasyon. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, muling umalingaw ang isang putok ng baril at pinatahimik si Lai ng isang bala. Mabilis na lumingon si Kai at ang matanda sa pinagmulan yon. Isang bagong figura ang lumabas mula sa kanyang jeep, kalmadong nagpapaliwanag na kung hindi mo papatayin ang iyong kaaway sa tamang oras, ikaw mismo ang magiging sarili mong kaaway.
Sa sandaling mapagtanto ni Kai na mula sa militar ang lalaki, naging alerto siya. Tinawag ng bagong dating ang matanda na guro, at ibinigay dito ang kredito para sa leksyong kasasabi lang niya. Ang pangalan niya ay si Captain Laian, pero mas kilala siya bilang Snow Wolf. Bago pa man magbatsian ang magguro, isa pang halimaw ang lumitaw sa likuran ni Laian. Nang hindi man lang kumukurap o gumagalaw, pinatay niya ang halimaw. Ang ating bida, na nanonood mula sa likod ng kahon, ay namangha sa kanyang nakita. Noong sandaling iyon, tinanong ng matanda si Laian kung sadyang nandoon ba siya dahil balak na niyang umuwi at alagaan ang kanyang apo. Habang inilalabas ang kanyang telepono, nakiusap si Laian sa kanyang guro na bumalik sa headquarters dahil nasa state of emergency sila. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang larawan ng kanyang apo na ligtas at nasa maayos na kalagayan. Ipinaalala niya rito na kailangan ng militar ang kanilang commander. Habang nakikinig dito, agad na napagtanto ni Kai na ang matandang ito ay walang iba kundi ang pinakamataas na commander ng militar. Pagkatapos ay tinanong ni Laian ang matanda kung gusto ba nitong kumpirmahin ang kaligtasan ng kanyang apo. Pumayag ang matanda na sumama sa kanya. Samantala, natatakot si Kai at hindi sigurado sa dapat gawin. Nang gumalaw siya, nakuha nito ang kanilang atensyon. Bago pa man lumipas ang isang sandali, nasa harap na niya si Laian, nakatutok ang baril. Mabuti na lang at nakabalik na si Kai sa anyong sanggol. May pagdududang tinanong ni Laian kung siya ba ang halimaw na nakita niya kanina lang. Habang si Kai naman ay takot na takot, nag-iisip kung babarilin ba siya ni Laian. Pero sumingit ang matanda at sinabi sa kanyang estudyante na siya ang naglagay kay Kai doon. Habang kinukuha siya sa kanyang mga bisig, ibinulong niya kay Kai na magpatuloy lang sa pagpapanggap. Dahil doon, nagsimulang umiyak si Kai na parang sanggol, na siya naman talagang anyo niya ngayon. Nagkomento si Laian kung gaano siya kabagay sa sanggol. Biglang nakaramdam ang ating bida ng isang kakaibang aura mula kay Laian at tiningnan siya ng malapitan. Sa sandaling iyon, naisip niya kung nakita na ba niya ito noon sa organisasyon. Kinalaunan, inilagay si Kai sa nursery kasama ang iba pang mga sanggol. Nang ilagay siya ng nurse sa kuna, sinabi ni Laian na bumalik na siya, at sumunod naman ang nurse ng walang tanong-tanong. Habang nagpapanggap na natutulog, pinapakinggan ni Kai ang lahat ng ito at nagtataka kung nasaan na ang matanda. Nagtataka rin siya tungkol sa lugar na kinalalagyan niya. Biglang may isang sanggol na umiyak kaya nakuha ang atensyon ni Laian. Noong una, malumanay niyang pinuna ang enerhiya ng sanggol at sinabihan itong tumahimik, pero biglang nagbago ang kanyang tono habang ginagamit ang kanyang kakayahan para patulugin ang sanggol. Samantala, nasasaksihan ng ating bida ang lahat ng ito habang nalalaki ang mga mata sa sindak. Naalala niya na si Laian ay isang mahalagang tao sa organisasyon na may code name na Tank. Hindi lang iyon, nagtataglay din siya ng isang napakabihira at nakakatakot na kakayahan kung saan kaya niyang manipulahin at pasabugin ang dugo sa katawan ng sinuman ayon sa kanyang gusto. Alam niyang ginamit ni Laian ang kanyang kakayahan sa sanggol na nagdulot ng kakulangan sa oxygen, kaya nawalan ito ng malay sa halip na makatulog ng natural. Alam ni Kai na dapat siyang mag-ingat sa taong ito, lalo na pagkatapos ng nauna nitong tangka na patayin siya. Ngayon ay patungo na si Laian sa ating bida. Samantala, iniisip ni Kai ang sarili niyang mga kakayahan na masyado niyang nagising ng maaga, lalo na't nagsisimula pa lang ang organisasyon. Nagtataka siya kung isa na ba siya sa ilang kompatible na nakapagpagising ng kanilang kapangyarihan bago pa man ang katapusan ng mundo. Noong sandaling iyon, nagpasya si Laian na suriin si Kai at sinabihan siyang tumahimik. Pinigil ni Kai ang kanyang hininga sa buong oras na iyon. Nang makaalis na si Laian, nakahinga ng maluwag si Kai. Bago umalis, nagkomento si Laian kung gaano ito kasaya. Pagkaalis nito, lumingon-lingon si Kai para siguraduhin na wala na talaga siya. Pagkatapos ay agad siyang tumayo. Naalala niya si Lai, isang manloloko na kayang manipulahin ang isipan. May mga kakayahan si Kai gaya ng God-level absorption na gumagawa ng harang sa kanyang isipan para protektahan ang kanyang mga iniisip mula kay Lai. Ngayon, para protektahan ang kanyang sarili laban kay Laian, inayos niya ang daloy ng kanyang dugo, binagalan ito, at hinayaang otomatikong maabsorb ang peking dugo. Pagkatapos itong obserbahan, tiningnan niya ang ibang mga bata at nagtaka kung sila rin ba ang mga calamity egg. Hindi naman sa hindi pamilyar sa kanya ang terminong iyon. Narinig na niya ito sa kanyang nakaraang buhay. Pero dahil sa mababang antas niya noon, hindi siya kailanman nagkaroon ng access sa ganoong klaseng impormasyon. Gayunpaman, naniniwala siyang may nalalaman si Laian tungkol dito. Pagkatapos ay sinusuri niya ang sitwasyon sa militar, na naubos sa dati niyang buhay dahil sa organisasyon. Napaisip siya sa matanda na halatang hindi nagtitiwala kay Leon dahil gusto nitong personal na makita ang kanyang apo. Nagtataka rin siya tungkol sa ginawang inspeksyon sa kanya ni Leon. Napakaraming kaisipang gumugulo sa isip niya. Naalala niya ang kanyang ina at ang kanyang aso, pero agad niyang iwinaksi ang mga kaisipang iyon. Wala siya sa sitwasyong maaari siyang mag-isip tungkol sa iba. Ngayon, ang kailangan lang niyang pagtuunan ng pansin ay ang kanyang planong pagtakas. Sinubukan niyang buksan ang pinto gamit ang kanyang kakayahan, pero hindi niya ito magamit. Naalala niya ang crystal core na nakuha niya kanina,
na ginamit niya para mapagsama ang kakayahang tinatawag na Dark Shadow. Pero habang nasa proseso ng pagsasama, hindi niya magamit ang karamihan sa kanyang mga kakayahan. Sa ngayon, Dark Shadow at God Barrier lang ang magagamit niya. Ang huli ay nakakatulong sa kanya na labanan ang mga mental na pag-atake. Pero ang Dark Shadow ay masyadong malakas at delikadong gamitin sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Kaya nagpasya siyang maghintay at unawain muna ang mga intensyon ng mga nasa paligid niya bago gamitin ang kanyang kapangyarihan at makipagsapalaran sa pagkabunyag. Sa ngayon, ang pagpapanggap na isang sanggol lang ay naging epektibo para sa kanya. Bigla siyang may napansing lumalabas sa isa pang higaan. Napatingin siya sa isa pang sanggol na ang mga binti ay nagiging mga sanga ng puno. Kaya ang sanggol na ito ay isa ring kompatible na katulad niya. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang iba pang mga sanggol na may iba't ibang uri ng kakayahan. Naalala niya sa dati niyang buhay, ang mga sanggol na ito ay laging nakakulong. Ngayon ay nauunawaan na niya na silang lahat ay inilagay sa isang lugar na katulad ng kinaroroonan niya ngayon. Bigla, dinampot siya ng isang baging ng puno. Nang subukan niyang kumawala, hindi niya magawa. Napaisip siya saglit kung dapat na ba niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan, pero naputol ang iniisip niya ng isa pang batang lalaki na tumulong sa kanyang makawala. Isa pala itong maliit na batang lalaki na nagpayo sa kanya na magpanggap na lang na natutulog. Kaya ngayon dapat ay magpakabait muna siya. Nagulat si Kay nang makitang 5 taong gulang pa lang ang bata ay master na nito ang kanyang mga kakayahan. Bigla siyang napamura ng pabulong nang makarinig siya ng tunog sa likuran niya. Agad na tumakas ang bata at nawala sa paningin. Lumingon si Kaye at nakita ang mga nurse na pumapasok sa silid para sa inspeksyon, at mabilis siyang nagpanggap na natutulog sa sahig. Inutusan ng head nurse ang lahat na tipunin ang bawat sanggol. Napansin siya ng isa sa kanila na nakahiga doon at binuhat din siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagtataka si Kaye kung ano ba talaga ang nangyayari dito at kung ano ang plano nilang gawin sa kanya. Maya-maya, inilapag ng mga nurse ang lahat ng sanggol sa sahig. Bahagyan niyang idinilat ang kanyang mga mata at wala siyang nakita kundi kadiliman sa paligid nila. Isang nakakapangilabot na kaisipan ang pumasok sa isip niya, gagawin ba silang maglaban hanggang sa kamatayan? Hindi na ito nakapagtataka dahil ito ang uso sa organisasyon noong nakaraang buhay niya. Nararamdaman din niya ang presensya ng isang tao mula sa organisasyon sa malapit. Dahan-dahan, nagsimula siyang gumapang habang ang ibang mga sanggol ay nagsisimula na ring bumangon. Nang tumingala siya, nakita niya si Leon sa itaas na palapag. Bago pa man siya makapag-isip ng iba, nakakita siya ng isang halimaw na papunta sa isang sanggol. Noong una, inakala niya na ang mga sanggol na ito ay gagawing biktima ng halimaw dahil natatandaang niyang walang mga sanggol sa dati niyang buhay. Pagkatapos ay napansin niyang ang halimaw ay nakagapos ng mga tanikala, pero hindi ibig sabihin yon na ligtas na sila ngayon. Hula niya ay pansamantala lang ang mga gapos, at malamang napakakawalan din ang halimaw mamaya. Lahat ng nasa paligid niya ay natatakot din nang makita yon. Ang bata kanina ay humakbang pasulong, binuhat ang umiiyak na sanggol palayo sa halimaw at inilagay ito sa malayo. Sa pagtingin sa mga sanggol at kay Laian, napagtanto niya ngayon na tinipon silang lahat dito para labanan ang halimaw upang pilit na magising ang kanilang mga kakayahan. Ang layunin ng pagtitipon sa mga sanggol na ito ay ang plano ng organisasyon na kilala bilang Hunting Dog Plan. Pagkatapos kay Lai, ang plano ay ipinagkatiwala na kay Laian. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Laian na nagpapanggap lang siya sa harap ng kanyang guro. Pagkatapos ay magalang niyang hiniling sa lahat na huwag siyang biguin at pinindot ang buton para simulan ang kanilang pagsubok. Dahil doon, nawasak ang mga gapos ng halimaw at sumugod ito sa ating bida, pero bahagya lang niya itong naiwasan. Sa gitna nito, nasugatan ang kanyang tenga. Tiningnan niya ang halimaw na posibleng nasa 2nd grade level. Tiwala siyang kaya niya itong talunin pero hindi siya sigurado sa iba. Tiningnan niya ang iba na takot na takot na. Ang isa sa mga bata ay nagsimulang umiyak kaya nakuha nito ang atensyon ng halimaw. Ngayon ay papalapit na ito sa sanggol na iyon. Pero natakot ang batang babae sa tabi ng bata, at dahil doon, nag-activate ang kanyang kakayahan sa sanga ng puno. Maraming baging ang pumulupot sa halimaw. Nag-thumbs up si Kay sa batang babae at umaasang makakatagal siya. Sa sandaling iyon, napansin din ni Leon ang kanyang kakayahan, na nakilala bilang uri ng baging. Pinuri niya ito, sinasabing maganda ito, lalo na't nasa 1st grade level pa lang. Pagkatapos ay nabaling ang kanyang atensyon sa ating bida na hindi pa nagpapakita ng anumang kakayahan. Gayunpaman, kumbinsido siya na si Kay ay isang kakayahang gumamit ng kapangyarihan. Sa isip niya, naniniwala siyang siguradong i-activate ni Kay ang kanyang kapangyarihan kapag naitulak na sa matinding kondisyon. Pagkatapos noon, nakawala ang halimaw sa mga baging at naghandang ilabas ang buong lakas nito. Nagulat si Kay nang makita ang tindi ng sitwasyong nagaganap sa harap niya. Sa pagmamasid sa kanyang paligid, sigurado si Echan sa 2nd rank ng haka, at alam niyang hindi nito kayang talunin ang isang nagwawalang halimaw na malapit na sa 3rd rank. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya siyang kumilos ng mag-isa. Hinawakan niya ang matinik na sanga na naging sanhi ng pagdurugo ng kanyang kamay, pero nagpatuloy pa rin siya.
Pagkatapos ay tumalon ang ating super baby gamit ang kanyang maliit na katawan patungo sa halimaw. Habang papalapit siya rito, ginamit niya ang kanyang skill na Divine Barrier, na nagpangyari sa halimaw na iling-iling ng marahas. Kailangang mag-isip ng mabilis ng batang sanggol. Sa pagtatago sa likod ng mga baging, umatake siya at nagpakawala ng isang malakas na sipa sa baba ng halimaw. Biglang nadulas ang halimaw sa buhangin, kaya napaisip si Etienne kung saan galing ang buhangin na nakatulong sa kanya. Humiga siya sa matinik na sanga, pinapanatag ang sarili na hindi pa siya napapansin, pero mali pala siya. Habang nahuhulog ang halimaw sa bangin, ipinulupot ng hayop ang buntot nito sa ating bida. Habang sabay silang nahuhulog, isang kakatwang tentacle ang humablot kay Etienne at pinutol ang buntot ng halimaw na nagligtas sa ating bida. Tumingala siya at nabaling ang kanyang paningin sa robot ni Hot. Ibinulid ng tentacle ng halimaw ang kanyang maliit na katawan pabalik sa bangin at mausisang sinuri ito ni Etienne. Napagtanto niya na ito ay isang security robot para sa Hunting Dog Project. Samantala, pinagmamasdan ang ating batang bida. Pinapanood siya ni Tank na may nakakalokong ngiti. Isang sundalong nakauniporme ng militar ang lumitaw sa likuran niya na nag-uulat na na-activate na ang security system. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa pagpapatupad ng Hunting Dog Project. Si Tank, na mukhang siyang boss, ay nagsabing ang pagbabalik kay Hot ay isang magandang desisyon dahil ang kanyang plano ay perpektong tumutugma sa proyekto. Ibinalik ng boss ang kanyang paningin sa screen kung saan nakita niya ang sanggol na si Etienne na nagpapacute, kaya napaisip siya kung iniisip ba ng bata na laro lang ang lahat ng ito. Samantala, ang ating batang bida ay humahagulgol na, nag-iisip kung ang tanging paraan para mabuhay ay ang sumunod sa organisasyon. Ang kaisipang iyon ay naghatid sa kanya sa isa pa. Hanggang kailan siya mananatiling sunod-sunuran sa kanila. Nakasilip sa bangin, naisip niya na mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay muli sa parehong miserable na buhay para lang mapagtaksilan sa huli. Kaya tumalon siya sa bangin, pero sumunod ang security robot at nahuli siyang muli gamit ang tentacle nito. Sa kasamaang palad, buhay pa ang halimaw at hinablot nito ang robot, kinaladkad ito sa isang labanan. Balik sa control room, apurahang nagulat ang sundalo na ang kanilang security robot ay nagsimula ng maglag at may isang specimen na nahulog. Nagtanong siya kung dapat ba nilang iligtas ang specimen. Naniniwala ang boss na hindi rin naman mabubuhay ang specimen sa pagkahulog na iyon, kaya hindi ito sulit. Bukod pa riyan, hindi sila maaaring pumasok sa loob ng processing plant at isa palaran ang pagkagalit ng malaking halimaw. Kahit ang mga robot ni Hot ay hindi kayang talunin ang bagay na iyon. Alam ng boss na kahit siya ay hindi kayang talunin ang halimaw ng ganoon kadali. Habang paalis siya, binalaan niya ang sundalo na wag nang gumawa ng kung ano-anong hindi kailangan at hayaan muna ang Hunting Dog Project sa ngayon. Sa halip, inanunsyo niya na dapat na silang tumuloy sa Egg of Calamity Project. Pagkatapos ay tumuloy tayo sa processing plant kung saan bumagsak ang ating bida, na parang isang bola. Bumalik siya sa anyong metahuman, nakasuot ng itim na suit, na mukhang Walker kung ako ang tatanungin. Tumingin siya sa paligid at nagtataka kung anong lugar ito dahil mukha itong tambakan ng basura. Sa gilid, nakakita siya ng gate na may mga rehas, kaya napaisip siya kung iyon ba ang labasan. Saktong balak na niyang lumabas, pinaalala ng tadhana na walang bagay na madaling makuha. Nagsimulang gumapang ang mga kakaibang nilalang palapit sa kanya. Sinubok ng hitsura nilang parang mga bangkay ang kanyang tatag at medyo kinabahan siya, pero kumalma rin siya at nagpa siyang tapusin na ang paghihirap nila. Sumugod ang mga nilalang sa kanya, pero mabilis niyang hiniwa ang kanilang mga lieg at paa at tuluyang tinapos ang mga ito. Ginawa itong napakadali ng ating bida, na tila babale-wala lang ang pagpatay sa kanila. Sa likuran niya ngayon ay may malaking tumpok ng mga bangkay, isang tore ng mga halimaw na kakapatay lang niya. Nakangisi niyang naisip na masyadong madali ang trabaho, at bumabalik na ang kanyang dating mga instinct. Kumawag ang buntot ni Kai at nagliwanag ng pula habang sinisimulan niyang higupin ang enerhiya mula sa mga bangkay, isang proseso na maaaring magtagal. Habang nakaupo, naisip niya na ang huling halimaw na pinatay niya ay malamang nasa rank 1 o 2. Pagkatapos ay sinimulan na niyang isipin kung paano sisirain ang gate na may mga rehas. Bago pa siya makakilos, may isa pang figura na lumitaw. Ang isang ito ay may anyong tao at may hawak na espada. Sa isang wasiwas lang, naglalabas ng kakaibang enerhiya ang talim nito. Malawak ang ngisi ng ating bida, at tinanong kung ang bagong dating na ito ba ang hari ng lugar, kahit hindi naman ito mukhang hari. Nagsimulang magpasikat ng lakas ang swordsman na may pulang enerhiya, mabilis na kumikilos at hinati ang sarili sa tatlong bersyon. Interesado siya dahil bihira lang ito, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Gayunpaman, nanaig ang kanyang kasakiman, at sumugod siya para atakihin ang tatlong kopya, sabik na makuha ang abilidad para sa sarili. Ngayon ay tumakbo ang ating bida patungo sa mga bantay, pero nilampasan lang siya ng mga ito, kaya nagtaka siya kung anong nangyari. Samantala, abala ang mga bantay sa pagtugi sa iba pang mga halimaw. Matapos, nakatayo lang sila doon at hindi nila lapitan ang ating bida. Napangiti siya, naguguluhan kung bakit siya binaliwala ng mga ito. Hindi maganda ang pakiramdam nito.
Habang nakatayo sa harap nila, napansin niyang hindi man lang sila kumikilos. Dahil kakaiba ang kanilang ikinikilos, nagtataka siya kung bakit hindi sila umaatake gayong nandoon na mismo siya sa harap nila. Bigla niyang naisip na baka pinoprotektahan lang nila ang labasan. Kaya sumugod si Kay patungo rito, at agad na sumunod ang tatlong bantay, sinusubukang patumbahin siya. Agad niyang napagtanto kung gaano sila kabilis. Ang isa sa kanila ay nagawa pang hiwain ang kanyang braso. Tumutulo ang dugo mula sa sugat dahil nagkamali siya ng tansya sa sitwasyon. Gayunpaman, nakita niya itong kawili-wili at kinumbinsi ang sarili na isang braso lang ito, na tila ba makakapagpatubo siya ng bago sa bakuran ng lola niya. Puno ng kumpiyansa, nagpasya siyang umatake uli nang may mas matalas na pokus at mas malakas na puwersa. Muli siyang sumugod sa kanila. Sa pagkakataong ito, tumalon siya at sinaksak ang isa sa mga bantay, pursigidong ipaghiganti ang kanyang braso at gumanti sa kanila. Kahit tumba na ang isang bantay, may dalawa pa siyang kinakaharap at parehong puno pa rin ng lakas ang mga ito. Ibinabalik ni Kaye ang kanyang braso sa kanyang katawan, iginagalaw ito at alam niyang babalik din ito sa normal maya-maya. Muling sumugod ang dalawang bantay sa kanya, at sa bawat serye ng atake, nararamdaman niyang tumitindi ang lakas nito kaysa kanina. Dahil nauunawaan ang takbo ng kanilang lakas, napagtanto niya na ang kapangyarihan ay nahahati sa pagitan ng mga clone. Kaya habang kumakaunti ang mga clone, lalong lumalakas ang mga bantay. Naiinis na si Blackie dahil masyadong kakaiba ang kanyang kalaban at nagbibigay ng mas maraming problema kaysa sa inaasahan. Sa paanuman, nagawa niyang harangan ang isa sa mga atake ng bantay. Umatras siya ng bahagya at nagpa siyang atakihin silang dalawa ng sabay para hindi sila mabigyan ng pagkakataong magsanib. Alam niya na ang Dark Shadow na nakuha niya ay marami pang pwedeng madiskubre. Sa pag-iisip sa kanyang anyong sanggol, naalala niya na matagal na siyang sanay makipaglaban sa anyong iyon. Napagtanto na ngayon ni Blackie na hindi na kailangang manatili sa anyong tao para magpatuloy sa pakikipaglaban. Habang sabay na sumusugod ang mga bantay, nagbago siya tungo sa anyong parang venom na walang permanenteng hugis. Sa anyong ito, nakuha niya ang bentahe at tinira ang dalawang bantay ng sabay at pinatay ang mga ito. Pagkatapos ay bumalik ang ating bida sa kanyang anyong tao at tumayo sa ibabaw ng bangkay ng isang bantay. Napansin niya agad na ang mga bangkay ng mga bantay ay nagsasama-sama sa isa matapos mamatay. Sa paglapit niya, may napansin siyang kwinta sa leeg ng bantay. Nakasulat doon ang kanyang pangalan at kung saang squad siya galing, ang Wolf Squad. Ang pangalan niya ay si Lieutenant Barton. Pagkaalam ito, nawala sa sarili ang bida dahil hindi niya inaasahan na magpapadala sila ng mga totoong miyembro ng squad dito. Pinalabas niya ang isang pulang kristal mula sa katawan ni Barton gamit ang kanyang matinik na buntot at nagliwanag ito ng pula. Tiningnan niya ang kristal at napagtantong ang halimaw na tinalo niya ay isang 5th class monster. Huminga siya ng malalim sa gaan ng loob dahil buti na lang at napatay niya ito bago pa man magsanib ang mga clone. Pinagpawisan si Kaye sa pag-isip na kung ang isang 5th class monster ay ganito nakalakas, malamang ay nagsimula na ang apokalipsis. Problema na iyan mamaya. Pero sa ngayon, nakatuon siya sa red dust na sasabog sa loob lang ng 2 araw. Inisip niya ang kanyang ina, ang babaeng may pulang buhok, dahil kailangan niya itong mahanap agad, kundi ay malalagay din ito sa malaking panganib. Pagkatapos ay kinuha niya ang bag at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Mula sa gate, may narinig siyang parating at agad siyang tumakbo para magtago. Lumabas si Hot mula sa gate, at sa likuran niya ay may 2 lalaking nagbabanta sa kanya. Kapag gumalaw siya, makikita niya si Jesus. Kahit na 2 lalaki ang nakatutok ng baril sa kanya, nakangisi pa rin siyang nagbiro na hubarin muna ang kanyang makapal na damit dahil mainit ang panahon at tagaktak ang kanyang pawis. Basang-basa ng pawis ang buo niyang katawan. Tumingin siya sa paligid at nagtataka kung bakit mukhang sentro ng basurahan ang lugar na ito. Sumigaw siya na ibalik ang kanyang kwarto sa dati, pero walang pakialam ang mga lalaki sa likod niya. Sinigawan siya ng mga ito na sumunod sa kanila. Kaya lumingon si Hot at nag-isip kung mga bagong recruit ba ang mga ito, dahil halatang hindi nila alam kung anong klaseng lugar ito. Sumigaw si Hot na teritoryo niya ito at umihip ng pito. May nagsimulang lumitaw at nagtaka ang mga lalaki kung anong tunog iyon. Biglang may 2 robotic na galamay ang sumakal sa kanila at hinila sila pataas. May lumitaw pang isang galamay kung saan itinapak ni Hot ang kanyang mga paa para makatayo. Alam niyang ang problemang ito ay dahil lang sa mga masasamang taong iyon. At dahil doon, ang kwarto niya ay mukhang naging bakbakan noong World War I. Kaya nagpasya siyang maglinis gamit ang kanyang mga robotic na tauhan. Pagkasabi niyon, inatake ng mga robotic na tauhan ang mga natitirang halos patay na tao at pinagpipira-piraso ang mga ito. Samantala, nakita ng isa sa mga robotic na gagamba ang ating bida na nagtatago sa sulok at itinalaga siya bilang target. Pero bago pa tumama ang atake, naharangan niya ang sibat sa tapat mismo ng kanyang mukha. Habang pinipigilan ang sibat, patakbong sumugod si Hot para atakihin siya, pero tumalon si Kaye para iligtas ang sarili bago pa siya masipa nito. Umiti siya at tumingin sa kanya. Sa isa pang atake, hinarap niya ito at sinabing siya ang dahilan kung bakit pumangit ang kanyang kastilyo.
Pero ang bida natin ay nakatuon sa ibang bagay, sa kung gaano kalakas si Hot, na hindi niya inaasahan mula sa isang babae lang. Ngumiti siya at sinabing simula pa lang ito, at bigla na lang may kumpol ng mga buntot na sibat ang handang umatake sa ating bida. Sa paano man, nagawa niyang makailag sa atake bago pa siya matadtad. Nakatayo si Hot nang may kumpiyansa na malamang tumama ang atake, at tapos na si Kai, pero bigla itong muling lumitaw sa harap niya. Nagawa niyang patayin ang lahat ng mga robotic na gagamba. Lumitaw siya mula sa alikabok at usok. May ngiti sa kanyang mukha, inamin niya na mali siyang hindi ibigay ang mga supply mula sa supermarket, pero lumalampas na ito sa guhit. Napagtanto niya kung sino ito at medyo kinabahan siya. Si Kai pala ito. Bigla na lang, tumalon siya sa likuran nito at nagtutok ng matalim na talim sa lig niya. Pinagpawisan siya at nakiusap na luwagan ng kaunti ang pagkakahawak sa kanya. Kaya binitawan siya nito at humarap siya sa kanya, iniisip kung gaano ba talaga siya kalakas at kadelikado. Nagtataka ang ating bida kung ito ba ang kuta niya at nais malaman ang nangyari dahil nakakapagtaka na ganito kalinis ang pagkakabura sa kuta ng isang hacker. Naiinis siya kung bakit ayaw pa rin itong umalis. Maya-maya, sinimulan ng ayusin ni Hot ang kanyang mga robot. Iniisip kung sino ang sumira sa mga ito ng husto dahil hindi na siya makapasok sa laboratorio ngayon. Samantala, nagpapahina si Kai sa sarili niyang buntot. Napagtanto niya na dahil tumaas ang kanyang level, hindi na makasipsip ng dagdag na skill ang buntot ni Toddy. Pero maayos pa rin itong humihigop ng enerhiya, kaya mas humahaba ang oras ng kanyang skill. Kaya sa ngayon, ipinasya niyang itago muna ang lahat ng ito. Sa wakas, pinunasan na niya ang kanyang pawis at natapos na rin sa kanyang trabaho. Binuksan ni Hot ang tarangkahan at pumasok sila sa laboratorio. Nagmamadali siyang pumunta sa computer at sinabing ipakikita niya sa ating bida kung sino ang sumira sa lugar na ito. Pagkatapos nyon, binuksan niya ang footage kung saan makikita si Lai An sa harap ng labasan. Isang babaeng may puting buhok na nagngangalang Anya ang lumabas. Habang nagsisimula siyang makipag-usap, pinatigil siya ni Lai at sinabing wala siyang oras para sa kwentuhan. Nakikipaglaro siya at sinabing masyado itong mainipin sabay labas ng kanyang armas. Hindi lang siya, pati si Lai ay naglabas din ng baril at itinutok ito sa kanyang ulo. Pero dahil sa bilis niya, umatake siya at hinati ang baril nito. Nagulat siya. At bago pa siya makabawi, itinusok nito ang armas sa kanyang pulso, na nagpapatunay kung gaano ito kalakas. Tumalsik ang dugo ng bunutin niya ito, at saka tumalon pabalik si Anya. Kalmado pa rin, sinabi niya rito na ang maliit na sugat na ito ay hindi gagaling maliban na lang kung makakakuha siya ng espesyal na gamutan. Kaya ngayon, patuloy siyang duduguin hanggang sa mamatay siya. Sumigaw siya at tinanong kung ano ang iniisip nito, ang atakihin ang isang sundalo sa loob ng kampo militar. Pinayuhan niya itong kumalma dahil narito lang siya para ibenta ang produkto ng organisasyon na isang gamot. Pagkatapos ay tumalon siya palapit dito at hinubad ang kanyang salamin, sabay tingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Inilagay niya ito sa ilalim ng hypnosis. Bigla siyang nakakita ng isang nakakatakot na pangitain kung saan may mga galamay na parang alien ang lumabas sa kanyang likod habang nakatitig sa kanya ang ibang mga sundalo. Sa huli, nabaril siya at bumalik sa katinuan si Lai. Punong-puno ng pawis, napansin niya ang sarili na nakadapa at hindi maintindihan ang nangyari. Punong-puno ng takot na tinanong niya kung ano ang gusto nito sa kanya. Ngumiti siya at sinabing makakatanggap ito ng regalo mula sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili na nakasakay sa kabayo at pagkatapos ay tumingin sa kanyang kamay kung saan may hawak siyang isang bote ng gamot. Agad-agad, sa tindi ng adrenaline, itinurok niya ito sa kanyang sarili. Natapos ang footage at nagalit ng husto si Kai. Nainip siya at pinilit si Hot na i-zoom ang mukha ni Anya. Napansin niya na si Anya ay isa sa mga mataas na miyembro ng organisasyon. Ang pattern sa kanyang mata ay ang gulong ng tadhana bilang 10. Samantala, nagtataka si Hot kung sino ang babaeng ito dahil ngayon lang niya nakita si Anya. Gayunpaman, lito pa rin siya na si Lai ay bahagi pala ng militar. Patago siyang nagpakawala ng isang maliit na spider-bot. Sa kabilang banda, napaniwala rin ni Anya si Lai kung gaano kawalang katarungan ang mundo, kaya tutulungan niya itong makapaghiganti. Pinunasan ni Lai ang kanyang baba at sinabing inaasahan niya ito. May itinayong tent at nainsulto si Barton na kung malalaman ng amo ni Lai na ginagamit niya ang lugar para sa mga eksperimento, malalagay siya sa malaking gulo. Ngumiti si Lai dahil kung magtatagumpay ang plano, walang sinuman ang makakaalam. Biglang nalantad ang hawla sa ilalim ng tent at may isang kakatwang pulang nilalang sa loob nito. Natatakot ang mga sundalong lumapit dito pero bago pa sila makakilos, sinimulan na silang atakihin ng nilalang. Tumalon din ito sa mukha ni Barton at sumigaw siya kay Lai para humingi ng paliwanag. Nanatiling nakatayo si Lai at nakitang hindi espesyal na uri si Barton. Nagsimula siyang maglakad palayo at sinabing tatanggapin niya ang binyag ng Crimson Dust at magiging isang bihirang adapter balang araw. Habang naglalakad palayo, sinasabi ni Lai na lumaki silang parang magkapatid sa iisang ampunan, pero pinatay pa rin niya ito nang walang pagsisisi. Walang ideya si Barton sa sinasabi nito, pero hindi iyon naging hadlang para maghasik pa ng kabuluhan si Lai.
Inatake siya ng mga mutated na sundalo pero pinatay niya agad ang mga ito sa lugar. Hindi maintindihan ang sitwasyon, natatakot na nagtanong ang mga siyentipiko kay Lai kung ano ang nangyayari, pero ikinulong din niya sila sa isang malagkit na bagay. Sumigaw si Barton sa kanyang senior na itigil ang paglalabas ng malagkit na duming ito dahil hindi nila alam ang pinsalang maidudulot nito, pero hindi siya tumigil at mumiti pa habang sinasabing simula pa lang ito. Habang nagiging halimaw na si Barton, ang tanging nasa isip niya ay ang protektahan ang mga tao sa labas ng pasilidad na ito. Ayaw niyang makatakas ang malagkit na bagay na ito o ang anumang halimaw. Kaya naman pinatay niya ang lahat at ang bawat bagay sa pasilidad na iyon, tinutupad ang huling layuning natatandaan niya bago maging isang halimaw na walang isip. Biglang may pumasok na lalaki sa labasan at nakita ang lahat ng mga patay sa paligid. Tinignan niya si Barton at nagpanik, nagtataka kung si Barton ba ang gumawa ng lahat ng iyon, pero hindi sumagot si Barton sa kanya. Kaya sinubukan ng lalaki na lumabas para humingi ng tulong. Bago pa siya makalayo, sinaksak siya ni Barton sa likod. Umubo ng dugo ang lalaki at nagtaka kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, namatay na siya dahil sa kanyang sugat. Malabo ang footage dahil sira ang kamera, kaya kinabahan si Hot dahil wala siyang makuhang impormasyon. Samantala, napagtanto ng ating bida na hindi gaanong kilala ni Hot ang babae o ang organisasyon. Ang tanging malaking banta sa kanya ngayon ay ang halimaw na naglalabas ng pulang alikabok, ang pumatay sa kanya sa dating buhay niya. Batid niyang nasa organisasyon ito, kaya napaisip siya kung ang organisasyon ba ang nagdala sa mundo sa malaking sakuna. Napagtanto niya na sa dahilang iyon, may sapat na rason ang Wolf Squad para pabagsakin ang organisasyon. Biglang kumalam ang kanyang sikmura, at naalala niyang hindi pa pala siya kumakain. Ang hirap na hindi siya makakain ng marami dahil sa liit ng kanyang katawan. Pagkatapos ay hinarap niya si Hot, nagtatanong kung tapos na ba ang trabaho nito. Kinakabahang umiti siya at inaming hindi niya kasalanan na sira ang mga kamera. Alam niyang wala ng silbi si Hot kaya itinutok niya ang matulis na dulo ng kanyang arma sa leg nito. Biglang may pumigil sa kanya at nakita ni Hot ang pagkakataong makatakas. Tumalon siya palayo at tumakbo sa lalaki, tinawag itong lolo. Nalito ang bida, nagtatanong kung apo ba talaga si Hot habang nakatayo silang tatlo ng harapan. Siyang pala yon at ikinulong ni Lai ang kanyang apo para gawa ng mga kakatwang eksperimento. Inisip ng ating bida kung isa lang ba ang kalaban nila, pero gustong kumain muna ni Hot ng mainit at sumang-ayon naman ang kanyang lolo. Inabutan ng ating bida ng isang pakete ng gatas dahil yon lang ang pwede niyang kainin. At tinawanan siya ni Hot sabay sabing gatas lang ang kaya nitong inumin kahit napakaangas nito. Nag-isip ang bida kung dapat ba nilang sabihin sa kanya dahil hindi pa niya alam. Nagtaka si Hot kung ano ang pinag-uusapan nila at napabuntong hininga ang ating bida. Pagkatapos nyon, bumalik siya sa anyong sanggol. Naibuga ni Hot ang kanyang iniinom at nagtaka kung ano ang nangyayari. Napagtanto ni Hot na isa lang pala itong sanggol at maaaring isang taong gulang pa lamang ngayon. Pinigilan niya itong hawakan siya. Nagtago siya sa likod ng kanyang lolo, sinasabing parehong buli si Lai at ang bata. Napagtanto ng bata na baka maliitin siya ng lahat dahil isa lang siyang taong gulang na may area class na kakayahan at hindi pa niya lubos na magamit ang lahat ng kanyang lakas. Pero pinili niyang itagong mabuti ang kanyang reinkarnasyon sa lahat sa ngayon. Maaari niya itong ibunyag sa huli at gamitin ang kanyang alas. Pagkatapos ay naisip ng sanggol na bida kung ano ang susunod nilang gagawin. Ibinunyag niyang na may iba pang mga unit sa loob ng kampo. At ang Snow Wolf Squad ang isa sa pinakamalakas sa kanila, pero napatay na ni Lai ang kanilang mga opisyal. Medyo stress yang dahil kalat ang mga bata sa kung saan-saan, at mahihirapan sila sa isang frontal na pagsalakay, pero dapat maging prioridad nila ang iligtas muna ang mga bata. Nag-isip siya kung mag-iba kaya ang sitwasyon kung may kasabwat sila. Tumayo si Yang at sinabing mapapasabak sila sa malaking gulo kung mapansin ng Snow Squad na may mali. Tinanong niya si Hot kung kaya ba nitong mag-stream ng peking footage mula sa kanyang robot. May pagmamalaking inamin niyang kaya niya, pero may katapat itong presyo. Para patakbuhin ito mula sa labas ng kwarto, maniningil siya ng hindi bababa sa 100 milyon yen. Binuhat ng lolo si Hot at itinapon siya palabas. Hinarap niya ang bida, nagtatanong kung kaya ba nitong iligtas ang mga bata ng mag-isa. Sumang-ayon ang bida, at sinabing palalayain niya ang mga batang ginagawang test subject at itatago rito, at tiniyak niya kay Yang na hindi siya magkakamali. Lumabas siyang kasama ang kanyang apo, habang alam ng bida na malapit na niyang iparanas kay Lai ang sarap ng kamatayan. Hinahabol ng halimaw na butiki ang mga bata, pero naroon ang ating sanggol na bida para magligtas. Pero biglang-bigla, nakita niyang pinatigil ng isang bata ang butiki, kaya talagang namangha siya. Nag-iisip siya kung sino ang uunahin niyang kunin, siguradong hindi ang mga iyak lang ng iyak at nagsisigawan, kaya nagpasya siyang unahin ang mga hindi masyadong napapansin. Pero nagawa ng isa sa mga butiki na sunggaban ang isang bata. At sa loob ng mga silid, napansin nilang may ilang mga bata na ang bumagsak. Napansin din nila ang kakaibang galaw ng mga robot. Habang sa silid naman kung saan nakakulong ang halimaw na iyon, nakita natin ang lalaking ito na kulay rosas ang buhok na tila pinahihirapan ang nakakulong na nilalang.
Pumasok si Leon at sinabing kailangang hinaan ang boses, at muntik na siyang kuryentihin ng lalaki dahil sa tingin nito ay masyadong bastos ang kanyang tono. Hayan ang pangalan ng lalaking iyon. Biglang lumitaw sa likuran niya ang babaeng iyon at niyakap niya ito sabay tawag ng noona. Nagtataka siya kung bakit sobrang sakit pa rin ito kahit na natanggap na niya ang basbas ng Crimson. Samantala, tinanong naman ng babae si Lai kung nasaan na ang mga bata at bakit ang tagal niyang mag-ulat ng lahat sa kanya. Mukhang gustong lumikha ng bruhang ito ng mga mutant na kaya niyang kontrolin, at mukhang kasabwat din ang lalaking ito na kulay rosas ang buhok.